Ana, sigurado ka ba talaga na ayos na ang trabahong papasukan natin? Baka naman illegal iyan ha? O di kaya'y may mga kung anong kababalaghan doon ha? Tila kabado ko pa din natanong sa aking kaibigan. Bes, sa panahon ngayon, wala na po munang pride o kung ano man pwede. Gaya nga ng sabi mo, nangangailangan ka ngayon ng pera pampagamot sa kapatid mong si Ola at ito na lang ang trabahong may malaking sweldo. Nakangiti niyang tugon bago kami tuluyang nakarating sa lugar ng pagtatrabahuhan namin. Bar? Gulat kong tanong. Oo, halika at ipapakilala kita kay madam at sa iba pa nating kasamahan. Nanlaki ang aking mga mata nang bigla niya akong hilahin papasok ng bar. Sa pagpasok pa lang namin ay bumungad kaagad ang mga usok ng sigarilyo, pati na rin ang amoy ng alak na kahalo dahilan ng pagkahilo ko sandali. Hindi din kasi ako sanay sa ganitong paligid. Napatingin ako sa paligid at napagtanto kong napakadaming babae ang nakasuot ng hindi masikmurang damit. Ah, siya na ba iyon? I heard your name is Laura. Lumapit ang isang maganda ngunit may kaidara na babae sa gawi ko. Medyo nalandig para sa pandinig ko ang bawat bitaw niya ng linya. Ako nga po. Kinakabahan kong sagot dahil ng pagkautal ko. Tahimik lang ako na pinapanood ang bawat galaw nila nang ihagis nito bigla ang damit sa mukha ko. Suotin mo yan, ilabas mo ang kalandian mo dito. Saad ba niya? Kabado ako nang lingunin ko ang kaibigan ko pero tangulang ang kanyang sagot. Kaya naman ay agad akong nagpalit ng damit. Matapos ang ilang minuto ay humarap ako sa salamin at tiningnan ang nakakadiring kabuuan ko. Kasulukuyan kong suot ngayon ang isang red lingerie na talagang makikita ang hugis ng aking katawan. Patawad po inay, mahina kong naibulong sa kawalan bago ako pumanik sa entablado na may mga bakal. Sa bawat paggalaw ng aking bewang ay siya namang sigawan ng mga kalalakihan. Tahimik lang akong sumasayaw na mapadako ang aking tingin sa isang lalaki na matamang nakatingin sa akin habang blanko ang ekspresyon ng mukha. Hanggang sa matapos ako sa pagsayaw ay nakatuto pa rin ang aking paningin sa kanya at ganoon din naman siya. Bes! Malakas na tili ng kaibigan ko ang bumungad sa akin nang bumaba ako ng stage. Ang galing mo palang sumayaw. Galak na aniya pa tsaka iniabot naman niya sa akin ang isang coat kaya agad ko itong sinuot upang takluban ang aking katawan. Nga pala, may lalaking gustong kumuha sa iyo. Table kumbaga, putusin mo iniiyon tsak na malaking-laking isda iyon. Nakangiti niyang sambit. Binayaran niya ng malaking halaga si madam para lang makasama ka. Good evening. Isang baritonong boses ang nagpagulat sa akin tsaka ako napalingon sa likod ko. Nang tingnan ko ang taong nagsalita ay nanlaki kaagad ang mata ko nang makilala ko siya. Ang lalaking nakapukaw ng atensyon ko kanina lang. Magandang gabi rin ho. Natatakot kong tugon. You may now leave. Mahinang utos nito sa kaibigan ko kaya lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Kababa ito o ano? Have a seat. Malamig niyang saad kaya naman agad akong naupo sa harap niya. I'm Ria Grain Valdero. Pagpapakilala niya bago ilahad sa akin ang kanyang kamay. Laura Gomez po. Nahihiya akong sagot bago tanggapin ang kanyang kamay. Do you even know me? Seryosong tanong niya na nagpakaba sa akin. Pasensya na ho sir pero ang totoo po niyan ay hindi kita kilala. Diretsang sagot ko. I see. Tatango-tango niyang sagot. So why did you decided to work in this kind of place? Sa tingin ko naman ay napakadesente mong tao. Formal niyang pagpapatuloy. Yung kapatid ko po kasi ay nangangailangan ng perang pampagamot. Ito lang ang trabaho na mabilis ang pera kaya no choice po ako na magtrabaho sa ganito. Sagot ko sa kanya. You need money? Let me offer a work for you. Ano po bang trabaho sir? Here. Tipid niyang sambit sa kapinato ang puting papel sa mesa. Dahan-dahan ko namang kinuha ang papel. Kontrata? Saad ko nang makita ko ito sa kabuuan. Sign the contract and be my wife temporarily. Bes, tara na! Anyaya ko sa kaibigan ko sa totoo lang ay gulong-gulo pa din ako hanggang sa ngayon dahil sa alok na iyon ng lalaki. Isa pa ay natatakot din ako dahil hindi ko alam kung ano pa ang kaya niyang gawin lalo pa at hindi ko siya kilala. Hindi ko nga nasagot ang mga tanong niya sa akin. Palabas na kami nang mapahinto siya kaya nagtaka naman ako. Ba't ko tumigil? May problema ba? Hindi siya nagsalita kaya tinanaw ko ang bagay na tinitingnan niya. Halos mapasinghap ako nang makita ko ang isang lalaki na nakatingin sa amin habang nakasandal sa kotse. Si Sir Diego? Mahinang bati ni Ana at tipid ng ngiti lang din ang isinagot nito sa amin. Bakit kaya napakagwapo ng lalaking ito? Hindi kaya nung nagpaulan si Lord ng kagwapuhan ay siya lang mulat kaya nasalo niya lahat ng ito? Hey ladies! Baritonong sagot niya bago lumapit sa gawin namin.
Naku sir, gabi na po ha. Biglang saad ni Ana pero hindi siya nito pinansin at ako kaagad ang nilapitan. I'll give you a week to decide. Malamig niyang sabi habang nakasimangot. Come on, ihahatid ko na kayo. Delikado na sa daan, ganyan pa ang mga suot nyo. Sir, may pupuntahan pa po kasi ako kaya mauna na po ako. Nakangiti kong sagot. Sa totoo lang ay medyo natatakot na ako sa kanya. Ano bes? Gulat na tanong ni Ana. Mauuna na po ako. Tipid kong sambit. Napalunok ako ng ilang beses bago ibaling ang aking tingin kay Ana. Mag-ingat kayo, bye. Tumalikod na ako bago magsimula ng maglakad palayo sa kanila nang may bigla na lang humawak ng pulsuhan ko dahilan para mapaharap ako ulit. Ihahatid ko na kayo. Hatid lang. Binuksan na niya ang passenger seat pero ngumiti lang ako ng pilit. Sir, sa backseat na lang po ako. I'm not your driver. Matigas pa niyang sabi tsaka inginuso ang pinto na binuksan niya. Ilang minuto na wala kang iming-imikan. Nagulat na lamang ako na pababa na si Ana. Nauuna kasi ang bahay niya kaysa sa akin. Bye best, ingat. Mapanuksong anito pa. Salamat Sir Riego. Salamat po. Nakangiting saad ni Ana bago bumaba ng sasakyan. So, saan ka nakatira? Baling sa akin ni Sir Riego bago paandarin muli ang sasakyan. Ika-6 na bahay po mula dito. Simpleng tugon ko. Okay, tipid niyang sagot. Matapos iyon ay tahimik na ulit kami sa sasakyan. Sir, lagpas na po tayo. Gulat kong sambit nang mapansin kong nilagpasan namin ang bahay. Wala naman siyang imik at dire-diretso lang na ipinatakbo ang kanyang sasakyan hanggang sa tumigil kami sa tapat ng isang magarang restaurant. I'm hungry. Tipid niyang sagot bago lumabas ng sasakyan. Napatulala naman ako nang pagbuksan niya ako ng pinto kaya agad akong lumabas ng sasakyan. Napapaisip tuloy ako kung lasing ba siya o sadyang mabait lang. Sa pagpasok pa lang namin ng restaurant ay nakuha na agad namin ang atensyon ng mga tao. Oh my God! Si Rain! Ang gwapo niya na talaga. Anong ginagawa ng isang bilyonaryo dito? Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang sinabi ng mga tao. Bilyonaryo? Ang lalaking kasama ko ay isang bilyonaryo? What happened? Kunot noong tanong niya sa akin nang mapansin na tumigil ako. Bilyonaryo ka? Gulat kong tanong. Don't mind them. Taas kilay niyang sagot bago ako akbayan at sabay na kaming naglakad. Nang makaupo ako sa isang upuan ay napansin ko ang pares ng mga mata ng mga kababaihan doon na pasilip-silip sa gawin namin. Napatungo ako sa hiya nang marinig ko ang kanilang mga panghuhusga at bulong-bulungan na hindi kaaya-aya sa pandinig. Let me remind you, I will give you 1 week to decide. Panimula na naman ni Sir sa naantala naming usapan kanina. And please, don't mind them. They are just insecure. Focus on me. Just only me. Bakit po ako? Nahihiya akong tanong. Kasi ikaw ang gusto ko at hindi sila. Sarkastikong sagot niya saka ako umirap. Marami naman pong babae ang pwede niyong kunin maliban sa akin. Kapag tinanggap mo ang alok ko, ako na ang sasagot sa bills ng kapatid mo sa hospital ko. Napakurap ako. Tunay ngang napakayaman niya dahil may sarili siyang hospital. Pero, pasensya na ngunit hindi ko matatanggap ang alok mo. Mahinahon kong sabi. Tiningnan niya ako bago sumuma ang tingin niya kasabay ng pagkunot ng noo niya. At what? Patuloy kang magtatrabaho sa isang bar kung saan malalaspag ka ng kung sino-sino? Isa pa, illegal ang lugar na iyon at walang lisensya. Para lang sa kaalaman mo. Napalunok ako pero mas nagulat ako nang may iabot siya sa aking calling card na itim. Nakasulat doon ang kanyang pangalan ngunit may nakakabit na president. Sa unahan kasunod doon ang isa pang badge na ibinaba niya sa mesa. I am General Rego ng Speak Task Force at kasama ang lugar na iyon sa binabantayan ko. Nakangising aniya. Kaya kung tatanggi ka sa alok ko ay gagawin kita sa isa sa mga subject ko sa pag-iimbestiga ko. At ikukulong kita sa bahay ko sa ganoong paraan mas mapapadali pa ang trabaho ko, hindi ba? Tapos, may instant wife pa ako. Natatawang aniya. Blackmail mo ba ako? Tila naiinis kong tanong sa kanya tsaka nangunot ang noo ko. Mas lumawak ang kanyang isip. Kung ganyan ang kapa mo, edi sabihin na nating oo. Dinianan pa niya ang huling salita. Nang sumunod na araw ay nakapikit pa ang mata ko pero gising na ang diwa ko. Pinapakiramdaman ko lamang kung ano ang nagaganap sa paligid ko lalo na ang malalakas at sunod-sunod na katok mula sa labas. Kaya aga naman ang magkaroon ng bisita ng inay? Iyon ang akala ko pero nadidig ko ang matinis na tinig ng inay. Anak, nako may bisita ka rito, bumangon ka na riyan. Tawag pansin niya sa akin mula sa sala base sa lakas ng boses niya. Bumangon ako sa kama.
Inayos ko lang ang buhok ko, bala kong magmumog muna pagbaba ko, mahirap lang kasi kami at naroon sa ibaba ang lababo. Nay, sino po bang bisita ang nariyan? Magalang kong bungad habang pababa ako. Madalik mo raw siyang kaibigan. Matikas ang pangangatawan ni at mahahalata mo talaga na may sinabi sa buhay ang batang iyon, napakagwapo pa. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko pa nakikita ito pero parang nakita ko na siya base sa salaysay ng inay, katulad kung paano ko din siya inilarawan nang una ko siyang makita. Good morning. Malawak ang pagkakangiti niya sa akin habang nakaupo sa kawayan naming upuan sa sala na medyo bungi-bungi na dahil sa kalumaan. Wala siyang pakialam sa pangit naming bahay o sa nakakadiring ambience. Hindi ba ganun ang mayayaman kapag nakarating sa bahay ng mahirap ay dugyot? Ang tawag nila sa amin. Pero ito ay iba, para bang ako lang nakikita niya. Anong ginagawa niyo dito? Bastos man pakinggan pero alam kong iyon ang tama kong itanong. Mamata-mata naman ang inay sa akin dahil sa mga sinabi ko, kaya't pumayag na lamang ako sa gusto ni Rego na yayain niya akong kumain sa labas. What do you want to eat? Tanong niya sa akin habang tumitingin sa menu. Napairap ako. Hindi ako nagsisisi na sumama ako kay Ana dahil nabawasan naman talaga ang utang namin, kaya lang ang pinagsisisihan ko ay in-entertain ko pang lalaking ito, kaya ako napunta sa sitwasyong ito. Nakakayaman aminin pero hindi kasi ako sanay sa ganitong kainan, kaya ikaw na lang bahalang pumili para sa akin. Tumawag siya ng waiter at lumapit naman ito sa amin. Kung ano-ano ang mga sinabi niya na hindi ko maintindihan, matapos nakangiti akong nilingon ng waiter. Kayo po ba, may idadagdag pa po kayo? Tanong nito sa akin, kaya umiling lang ako tsaka nagbigay ng tipid ng ngiti. Are you going to serve us? Nakataas ang kilay na ani Rego. Or you will just keep on flirting with my wife. Rego, ano bang sinasabi mo? Nahihiyang saad ko nang umalis ang waiter. Nahihiya ako hindi dahil sa pagtawag niya ng wife sa akin. Nahihiya ako sa waiter dahil sa mga imahinasyon niyang pinagsasabi. Kapag sinabi kong akin ka lang, walang emosyon na sagot niya, ngunit mababakas mo din ang diin sa bawat salitang binibitawan niya. Akmang tatayo ako nang maramdaman ko na lang bahagyang pagkirot ng braso ko. Nagawa ko pang lingunin ang madiin ng hiringgilya na nakaturok doon sa hinang dahan-dahang pagbagsak ng talukap ng aking mga mata. Nasaan ako? Ito kaagad ang naitanong ko nang magkamalay ako. Pagmulat ko ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang madilim na paligid habang nakahiga sa isang malambot na kama. Ang atensyon ko ay nabaling sa pinto nang bumukas ito. Nasilaw ang aking mga mata sandali dahil sa liwanag na nagmumula sa labas, pero agad ding nasanay nang buksan na ng lalaki ang ilaw. I'm glad you're awake now. Baratong boses na ani Rego. Napuno ng galit ang kalooban ko. Bakit kailangan niya patong gantuhin? Bakit kailangan niya pang ipilit ang mga bagay na hindi naman dapat? I told you that I can get anything I want. Nakangisi niyang saad na lalo kong ikinagalit. Ngayon na nasa akin ka na ulit, hindi na kita hahayaang mawala pa. Ulit? Naitanong ko sa sarili. Kahit kailan hindi mo ako naging pag-aari. Matapang na saad ko pero lalong umisi ang damuho at mas lumakas ang tawa nito hanggang sa baluti ng kabuuan ng lugar. You're all wrong, honey. I've been looking for you for so long, Lailani Arasha, for how many years? Aniya sa akin gamit ang hindi pamilyar na pangalan. Ilang taon na akong naghirap para lang mahanap ka. May nanakit na sabi niya sa akin. Pati na ang mga mata at tinig niya ay pinagsisigawan kung gaano iyon kalungkot. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa din nawala ang tapang sa boses ko. Ngumiti siya ng mapait sa akin. Minsan nakitang kayo ng binso noon na pakasalan ako at parang naulit lang iyon. Nangunot ang noo ko sa hindi mahula ang pinagsasabi nito. Mahirap ka pa din ligawan tulad noon. Pero sa maniwala ka at sa hindi, pumirma ka na sa kontrata. 10 years ago, wife. You're my ex-wife. Kamuntikan pa akong masamid ng sarili kong laway matapos na iyong banggitin. Ano? Ex-wife? Ulit ko pa sa isip ko. 5 years ago, nagkaroon ng car accident nung pauwi ka galing sa office ko. You're in coma for almost a month. Matapos mo magising, wala ka nang maalala. Kung ako nga ang asawa mo, bakit nalayo ako sa'yo? Sige nga, kahibangan lang ang lahat. Nakaschedule tayo para sa check-up mo nung araw na iyon. Totoong magaling ka na pero hindi pa ganoon ka-stable ang isip mo hanggang sa mawala ka sa ospital. Kinuha ka ng taong nakabangga ka sa negosyo. Bilang ganti ay tinagaw ka nila sa akin ng napakahabang panahon. At ang masakit pa ay pinalitan nila lahat ng pagkakakilanlan mo, kaya nagdesisyon akong pasukin ng task force para sa'yo. Paano magagawa iyon ng inay? Kita mo nga naghihikaos kami sa hirap? Galit na saad ko.
Ang inay na kinikilala mo ay isa lamang sa mga katulong ng mga taong kumuha sa'yo. Napatay ko ang mga taong kumuha sa'yo ngunit naibili nilang maigi na huwag sabihin sa'yo ang katotohanan. Bilang ganti sa mga naitulong ng mga ito sa inay mo ay itinago nga nila iyon sa'yo. Kaya kahapon pa lang ay gusto ko nang pasabugin ang bungo ng matandang iyon dahil pinapahirapan ka nila. Huwag mo silang sasaktan, pakiusap. Kaagad na sambit ko. Ngumiti siya sa akin. Lahat ng hihingin mo ay bibigay ko kahit ikasasakit ko pa, mahal ko. Aniya tsaka dinaluhan ako para hagkan sa noo. Magpahinga ka na. Aniya pa tsaka lumabas. 3 araw na ang nagdaan mula nang malaman ko ang katotohanan. Mahirap tanggapin at masakit isipin ang lahat ng iyon. Hindi ko nga alam kung paniniwalaan ko ba iyon o ano. Panibagong umaga na naman. Tahimik lamang ako ngayon habang nakahiga sa kama nang biglang bumukas ang pinto at iluwanoon si Rego. "Are you alright?" Alalang aniya. 3 araw ka nang wala sa sarili, Arisha. Aniya bago umupo sa tabi ko. Hindi Arisha ang pangalan ko. Nakatulala akong saad. Ilang beses ko bang dapat na ipauulit-ulit sa iyo na hindi ako ang asawa mo? Ngayon lamang kita nakilala. Naiiyak na saad ko. Gusto ko nang makita si inay. Please, paalisin mo na lang ako. Pagmamakaawa ko pa rito bago magtuluan ang aking mga luha. Kapag ba pinalaya kita, hindi ka naiiyak pa? Malungkot na aniya. Tila nanikip ang aking dibdib sa paraan kung paano niya iyon sambitin. Sino ka nga bang talaga para iparamdam sa akin ng ganito? Bakit parang may nag-uudyok sa akin na manatili sa tabi niya? Hindi ko alam. Naguguluhan kong sagot. I see. Tipid niyang sagot kaya naman napalingon ako sa kanya. You can't love me back for now. Tatango-tango niyang tanong ngunit kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha. Nakakonsensya lang ako, di ba? Hindi ko alam ang tunay na damdamin ko. May parte sa akin na nalulungkot kasabay ang panghihinayang. You may go. Maya-maya ay aniya nang tumayo tsaka namul sa patalikod sa akin. Makakauwi ka na. Bulong pa niya gamit ang garalgal na tinig niya. Rego? Tawag ko sa pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit mas tumindo yung paninikip ng dibdib ko nang makita akong malungkot na ekspresyon ng mukha nito. I'll be okay soon. Tipid na ngumiti siya sa akin. Dahan-dahan naman ako naglakad palabas ng silid na iyon. Nang pababa na ako ng hagdan ay muli siyang nagsalita dahilan para mapalingon ako sa kanya. My driver will send you home. Paglabas ko ay naroon nga ang lalaki. May edad na ito, nakaitim at matyagang hinihintay ako. Iniya niya ako papasok sa isang mamahaling sasakyan kaya naman agad akong sumakay. Bago ako sumakay, binigyan ko muna ng huling tingin ng buong mansyon hanggang sa mapadako ang aking tingin sa isang bintana kung saan nakadungaw ngayon si Rego. Ma'am, babalik pa po kayo? Matagal-tagal na din ho mula nung huli ko kayong nakita. Nakangiting anang matanda agad akong napatingin sa driver na ngayon ay nagmamaneho ng sasakyan. Hindi ko po alam manong kung ano ang gagawin ko. Malungkot ko sagot. Napakabait po ni Sir Rego sa katunayan. Siya nga po ang nagpapagamot ng anak ko eh. Yun po kasi yung hiningi yung regalo nung huling ginanap ang karawan dito. Matagal na akong nanunungkulan dyan kay Sir Rego kung natatandaan niyo po ako. Kung sa bagay, simulat sa pool ay napakabait namang talaga ng batang yan. Naalala ko pa nga nung mga panahong pumanaw ang kanyang mga magulang. Ako sa sarili niya na hindi niya hayaang mawala pa sa kanyang magiging pamilya na poprotektahan niya ito balang araw. At ganoon nga ang ginawa niya nung dumating kayo sa buhay niya. Bahagya naman akong napayuko nang marinig ang kwento ni Manong tungkol kay Rego. Andito na po tayo. Napalingon agad ako kay Manong nang bigla itong masalita. Dahil sa pag-iisip ay hindi ko na namalayan na narito na pala kami. Maraming salamat po sa paghatid. Nakangiti kong sabi kay Manong. Pagpasok ko ng bahay ay bumungad sa akin si nanay na alalang-alala. Agad ko naman itong niyakap ng mahigpit bago tumula ang aking mga luha. Namiss ko po kayo, inay. Umiiyak kong sabi. Kumusta ka anak? Tanong nito matapos ng aming pagyayakapan. Mabuti naman po. Nakangiti kong tugon bago ilibot ang aking mga mata. Nasaan po si Ola? Inatake ng kanyang sakit si Ola noong nakarang araw. Nasaan nga po siya, nay? Kinakabahang saad ko. Anak ko, minahon ka. Maayos ang lagay ng iyong kapatid. Salamat na lang sa iyong kaibigan at sinagot niya lahat ng bayarin ng kapatid mo. Bahagyang kumunot ang aking noo dahil sa narinig. Si Rego ang aking tinutukoy. Napakabait ng batang iyon. Siya nga ang tumulong sa kapatid mo. Araw-araw rin niya ito binibisita at may dala pa siyang mga prutas.
Nakakatuwa nga ang batang iyon eh. Napatigil naman ako sa narinig. Kaya ba laging lumalabas ng bahay si Rego dahil pinupuntahan niya ang kapatid ko? Bigla naman ako nakaramdam ng kirot sa aking puso. Matapos ko siyang pagsalitaan ng masasama, ay may kabutihan pa pala siyang ginagawa sa akin. Ganoon po ba? Tanong ko bago ngumiti ng pilit. Oo anak, sige na magpahinga ka na at baka napagod ka. Sambit niya bago umalis sa harap ko. Naiwan naman akong tahimik na nakatayo habang iniisip ang lahat ng mga nagawa ni Rego sa pamilya ko. Nakokonsensya tuloy ako. So, anong balak mo? Hayaan na lang ang lahat? Saad ni Hector habang nakaupo kami sa bar counter na pag-aari ko. Ilang linggo ka nang walang balita sa asawa mo? A couple of months? Tipid kong sagot. It's her decision to let me go. Why would I chase her, diba? Kunot noong tanong ko bago uminom ng alak. Totoo naman eh. Bakit ko hahabulin ng taong ayaw naman magpahabol? What if namimiss ka rin niya? Hinihintay ka lang pala niya. Hindi ka ba gagawa ng way to chase her again? Nakangising tanong muli ni Hector. Napatigil naman ako bago lumingin sa kisame ng bar. Ayaw niya na sa akin. Yun ang totoo doon. Ayaw ko sanang unahin ka pero Rain, she'll want to your office. Ani Hector tsaka nila pagsarap ko ang brown envelope na kanina pa niya kataktabi. Binuksan ko naman iyon at doon bumungad sa akin ang mga pictures ni Arasha na pumupunta-punta sa opisina ko ng palihim. Bahagyang may tuwa sa loob ko pero kakaibat noon ang kirot. Kasi kung talagang gusto niya akong puntahan sana matagal na. Minali ko yun sa envelope tsaka binali kay Hector. I don't care. Rain, ano ka ba? Sad pa ng kaibigan ko bago ako sinamaan ng tingin. Siya ang lumayo. Siya ang nang iwan. Bakit? Ano pa ba dapat ang iri ako? Patuwa ako? Umirap ako. Matamlay kong binuksan ang pinto ng kwarto ko nang makauwi ako. Pakaramdam ko ay bumali na naman ang sakit sa puso ko. Dahan-dahan akong lumapit sa mga gamit ko tsaka ko iyon ipinangbabagsak. Dahan-dahan naglandas ang luha sa mata ko. Bakit? Sa daming tao, bakit? Ikaw pa ang kailangang mawala sa dami ng kakalimutan. Bakit ako pa na asawa mo? Umiiyak na saad ko. Nang hindi ako makontento sa pagsigaw-sigaw ko, ay malakas kong sinuntok ang pader habang patuloy sa pagluha. Iyak lamang ako ng iyak hanggang sa mapaupo ako sa sahig. Sumandal ako sa gilid ng kama ko at hinayaan ko ang sarili kong mabalot ng sakit. Habang hindi inaalintana ang itsura ko ngayon ang biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Rego? Bakas ang gulat sa boses ng nagsalita matapos siguro akong makita. Tiningnan ko naman kung sino ito. Siguro nga ilango na ako sa alak dahil iisang mukha pa din ang nakikita ko kahit alam kong malabo. Arasha? Banggit ko sa pangalan ng asawa ko. Naramdaman ko ang mainit na balat matapos akong agad na daluhan ito bago ako yakapin ng mahigpit. I love you, my wife. Please, bumalik ka na, miss na kita. Iyon ang mga huling salitang binitawan ko bago sumara ang talukop ng aking mga mata. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Malamig kong tanong kay Alora nang makita ko ito matapos kong imulat ang aking mga mata. Rego? Baka sa mukha niya ang pag-aalala pero hindi ko yon inaalintana. Para saan pa at mag-aalala siya, diba? Get out. Umalis ka na. Kaya ko ng sarili ko. Walang emosyon kong sabi. Kung patuloy lamang siyang magpapakita sa akin, ay mas lalo akong mahihirapan na lumimot at pakawalan siya. Tama na siguro ang sakit ng patuloy niyang pinaparamdam sa akin ngayon. Rego, please, mag-usap naman tayo. Hindi ko siya pinansin, sa halip ay basta na lamang akong tumayo sa pagkakahiga kahit na masakit pa ang aking katawan. Sabi ng doktor mo magpahinga ka daw muna. Aniya, hindi ko naman siya tinampunan ng tingin at dire-diretso lamang akong naglakad papunta sa kusina. Kailangan kong uminom ng malamig na tubig pero dumaan muna ako sa CR. Close the door right after you leave. Masungit kong sabi bago pumasok ng comfort room. Nag-ayos lamang ako ng ilang minuto bago lumabas ng comfort room. Nang makita ko si Alora ay prente pa din itong nakaupo. Rego, I'm sorry sa mga nasabi ko. Natigilan ako nang binggitin niya iyon. Naaalala niya na kaya? Kukurap-kurap na saad ko pero hindi ko yan pinahalata. Nalaman ko kasi kay inay na ikaw palang sumasagot ng bayarin ni Ola sa ospital. Dugtong pa niya. Napakawalan ko ang buntong hininga ko. Mali na naman ang iniisip ko. Gusto ko sanang magpasalamat sa iyo at humingi ng tawad sa nagawa ko sa iyo at sa mga pang-iinsulto ko na rin sa iyo nung nakaraan. Is that all? Then get out. Sarkastikong tanong ko at saka naglakad. Pinagbuksan ko siya ng pinto palabas.
Hindi naman siya nagsalita o gumalaw bagkus ay tahimik lamang siya nakaupo habang ang mga mata niya ay nagsusumigaw ng lungkot. Ang kamay niya ay kapon nagkukutkot sa kuko niya. Gusto ko siyang nakapin at iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pero paano kung siya mismo ang umaayaw? Kung ang ipinunta mo dito ay para magmakaawa na ipagpatuloy ko ang pagpapagamot ng kapatid mo, don't worry. Hindi ko naman talaga ititigil yon. Tumingin si Rego sa malayo. Now, get out of my sight kung ayaw mong kalad ka rin pa kita palabas. Matigas na aniya pa. Dahan-dahan namang tumayo si Alora sa pagkakaupo nito, tsaka naglakad palabas ng pinto. See? Iyon lang naman talaga ang ipinunta niya dito. Bumalik siya para sa kapatid niya. Sa kapatid niyang hindi niya naman kadugo. Nasabi ni Rego sa isip niya. Nakatikom ang kamay at nagpupuyos sa galit. Kung hindi lang sana siya kasusuklaman ng dati niyang asawa, ay matagal na niyang kinitil ang mga buhay ng mga ito. Alora's POV. Pagsak ang mga balikat ko palabas. Naglakad ako hanggang sa makakita ko ng bench sa gilid at doon ako naupo upang patuloy sa pag-iyak. Alam ko naman Alam kong kasalanan ko ang lahat pero bakit sobra-sobra naman yung maling pagtrato niya sa akin? Kahit ako naguguluhan din dahil hindi ko na sigurado kung sino nga ba ako talaga. Matapos niyang buksan ang nakakabaliw na kwentong iyon na parang totoong totoo. Hey, are you okay? Bahagyang napangat ang aking paningin. Naroon ang figura ng lalaki. Pinahid ko ang luhaan kong mata para makita ito ng maayos. Pinasadahan ko ng tingin ang kabuuan niya simula ulo hanggang paa. Sino ba ito? Bakit napakagwapo? Napansin niya yata ang malalim kong pagsusuri sa kanya, kaya't bigla itong napakamot sa batok niya animoy nahihiya sa akin. Ayos lang ako. Tipid kong tugon, tsaka tipid ng ngumiti. Napatingin naman siya sa tabi kong upuan bago mapangiti ng maliit. I'm Hector. Ako si Alora Gomez. Pwede ba kayo upo? Tanong naman ito sa akin. Hindi na niya ako hinintay na sumagot ay tumabi siya. Bakit ka umiiyak? Hindi ako sumagot kaya't sandaling katahimikan ang namutawi sa buong paligid habang parehas kami nakatingin sa kung saan. Rain? Bahagya akong napatingin kay Hector nang bigla itong sumigaw habang nakatingin sa di kalayuan. Nilingan ko din iyon. Halos parang maghabulan ng kaba sa aking puso nang makita ang taong tinawag na Hector. Rego? Mahinang bulong ko habang nakatanaw sa kanya na animoy may hinahanap na kung sino. Bro! Sigaw muli ni Hector dahilan upang makuha namin ang atensyon nito. Sandali siyang natigilan bago lumapit sa gawin namin na may blankong ekspresyon. Nang makalapit siya ay doon ko nakita ang matatalim na titig niya. Anong ginagawa mo dito? Direktang tanong nito kay Hector. Bibisitahin sana kita kaso nakita ko itong si Alora na umiiyak kaya sinamahan ko sandali. Nakangiting sagot naman ang isa. Lalong dumilim ang mata niya. Wari may hindi magandang napakinggan sa sagot ni Hector. Nabaling naman sa akin ang atensyon niya. Leave now. Walang emosyon na aniya. Wala naman ako sa bahay mo. Hindi ba? Kaya, bakit mo ako paalisin? Pakiramdam ko ay napakasakit ng linyang binitawan ko. Ni hindi ko nga alam kung bakit ba ako nasasaktan ng ganito. Wala akong dapat na sagutin sa tanong mo. Ako ang ipinunta mo dito kanina kaya may karapatan akong paalisin ka. Matigas niyang sagot. Rego, stop it. Kahit anong gawin mo, babae pa rin yung ginaganyan mo. Bakas ang iritasyon kay Hector, wari kilalang kilala ko. Nilingon ko naman ito nang may ngiti sa aking mga labi, dahilan para kumuyom ang kamao ni Rego sa nasasaksihan. Ayos lang ako. Salamat ka pala sa pagsama sa akin kahit kaunting minuto. Sige, mauna na ako. Maayos na paalam ko. Are you sure? Do you want me to stop you? Hindi na natapos ni Hector na sasabihin niya nang magsalitang muli si Rego. Hindi yan pupunta dito kung hindi niya kayang umuwi. She can manage herself, come on. Maotoridad na anito at saka hinila sa Hector. Nang sumunod na araw ay tahimik akong nakaupo ngayon sa isang upuan dito sa bar na pinagtatrabuhan ko. Nakapangalumbaba lamang ako habang pinapanood ang bawat galaw ng mga tao sa aking paligid. Malapit na rin kasing matapos ang aking trabaho at ilang minuto na lamang ay maaari na akong makaalis. Alora? Bahagya akong napalingon sa tumawag sa aking pangalan. Si Ana na ngayon ay may pag-aalala ang mukha. Saan ka pagaling? Saan ka nang punta? Kanina ka pa hinahanap dito. Sigaw nito sa akin tsaka hinawakan ng aking magkabilang balikat. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Lang aniya. Umiling lang ako tsaka tipid ng umiti. Ayos lang naman ako. Pasensya na. Namahinga lang ako dito sandali.
Malumanay kong sagot. Hindi ko alam pero nanlalanta ang buong katawan ko dahil sa sunod-sunod na hindi magandang pag-uusap namin ni Rego. Ito ang sweldo mo. Pwede ka nang umalis. Saad ni Madam. Tumango naman ako ng ilang ulit bago lumabas ng bar na iyon. Narinig ko pa ang muling pagtawag sa akin ni Ann, tsaka ako hinabol pero dire-diretso lamang ako ng paglalakad hanggang sa mapadpad ako sa isang madilim na bahagi ng lugar. Agad na namuo ang takot sa aking dibdib at akmang maglalakad na paalis nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Boses ng babae na akala ko ay kay Ana, pero hindi dahil matinis ito at medyo malantik. Tadhana nga naman ang pinagtagpo pa talaga tayo rito, Alora Gomez. Malamig na sabi ng isang babae tsaka masamang nakatanaw sa akin. Sino ka? Kabadong tanong ko rito. Para sa iyong kaalaman, Aresha Vandely, ako naman talaga ang dapat na asawa ni Rego kung hindi ka lang sana nagpakita pa sa kanya. Bahagya akong natulala sa kanyang mga sinabi at hindi ko na namalaya na papalibutan ang pala ako ng mga tauhan niya. Sa akin ang huling halakha kaya pasensya ka. Nakangising anito hanggang sa malakas na pagpalo sa aking batok ang aking naramdaman na nagdulot sa akin ang pagkawala ng aking malay. Nagising ako sa malamig na tubig na dumadaloy sa aking buong katawan. Bahagya akong iniikot ang aking paningin nang magbulat ito. Ang buong silid ang nagpabalik ng aking takot na nadarama. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang magandang babae na ngayon ay may ngisi sa mukha. Siya iyong kausap ko kanina lang. Gising ka na pala. Nakangisi ito ng mapang-insulto bago dahan-dahang naglakad papunta sa gawi ko. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Natatakot kong sigaw. Oh, how cruel you are. Totoo nga na hindi mo matandaan ang bawat hibla ng iyong alaala. Anyway, hayaan mong makilala mo ako kahit sa mga huling sandali ng iyong buhay. My name is Ariella, your beloved best friend bago ka pakasalan ni Rego. Bahagya itong umiti sa akin. Hindi kita kilala. Malakas kong sigaw bago magbumigla sa mga poses na nakakandado sa aking kamay at paa. Nakakalungkot lang dahil hindi mo talaga ako maalala. Hindi man lang ba naikwento sa iyo ni Rego ang bawat detalye kung paano nabuo ang love story nyo? Kusa namang nangunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan kong tanong. Alora ang pangalan ko at hindi Arisha. Kumuha naman ito ng upuan bago ilagay sa harap ko at umupo. Minsan mo na siyang binaliw, Arisha. Bumalot sa kabuuan ng lugar ang nakakatakot niyang pagtawa. Or should I say, baliw na baliw siya sa iyo magmula pa ng mga bata pa tayo. At ako ang third wheel palagi sa inyo. May galit sa kanya nang sambitin iyon. Pero kung tutusin ay wala ka naman talagang kasalanan. Dahil hindi mo naman siya gusto noon pa man. Kaya kanya ipinakidnap nung magdalaga pa tayo. He blackmailed you kaya napilitan kang pakasalan siya. Matapos ang ilang taon ng pagsasama niyo ay natutunan mo na rin siyang mahalin. Galit na galit ako sa iyo noon dahil ikaw ang pinili niya kaya kita pinamungko sa isang truck. Nakangising niya. Dahan-dahan namang pumoproseso sa aking isip ang bawat detalyeng kanyang binitawan. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na to? Napapailing na saad ko. Dahil gusto kong damahin mo ang sakit kahit wala kang maalala. Dahil akala ko kapag nawala na ang alaala mo at kapag nagbago na ang itsura mo ay mapapasakin na si Rego. Nangingiti nitong sabi bago maging emosyonal ang kanyang ekspresyon kasabay ng magtubig ang kanyang mga mata. Yes, nagtagumpay ako. Pero bumalik ka. Sinira mo ang lahat ng plano ko. Bigla siyang tumayo sa pagkakaupo bago sipain ang upuan. Walang yak ang babae ka? Bakit kasi hindi pa kita pinatay noon? Namuo naman ang takot sa aking dibdib sa posible niyang gawin sa akin. Nababaliw ka na? Natatakot kong sabi. Oo, nababaliw na ako, Arisha. Gustong gusto na kitang patayin. Tumatawan itong sigaw bago biglang lumungkot ang kanyang mukha. Nababaliw na ang babaeng ito. Nakakatakot ang pabigla-biglang pagbabago ng kanyang emosyon. Parang awa mo na. Paalisin mo na ako dito. Mangiyak-ngiyak kong pagmamakaawa. Bigla namang dumilim ang kanyang mukha bago tumawa ng malakas. At sa tingin mo, hahayaan kitang makalis pa dito? Ipapatihim ko muna sa iyo ang sakit na matagal mo nang ipinaparamdam sa akin. Lalo akong natakot nang bigla itong pumalakpak ng 2 beses kasabay ng pagpasok ng 5 lalaki sa silid. Iparamdam niyo sa kanya ang sarap na matagal niyang hindi naranasan. Huwag niyong iiwan na nakakapaglakad pa. Humahagik na sabi ng babae bago umupo sa isang tabi.
Bahagya namang napangiti ang 5 lalaki bago lumapit sa gawi ko. "Huwag maawa kayo," umiiyak kong sabi. Binalot ako ng takot dahil para silang mga halimaw. Tila wala silang naririnig dahil patuloy pa rin sila sa paglapit. "Napakagandang dilag," komento ng isang lalaki na ngayon ay nakangisi sa akin. Lalo akong napaiyak ng tuluyan na silang nakalapit sa gawi ko bago malakas na punitin ang aking suot. Dahilan upang tumambad sa kanila ang malaking parte sa aking katawan. "Please, wag po," nagmamakaawa kong tugon habang pilit na nagpupimiglas sa mga hawak nila. Nandidiri ako sa sarili ko. Ni hindi ko pa man lang nararanasan ang bagay na ito. Ang dumi na ng tingin ko sa sarili ko. Natatandaan ko yung pangungulit sa akin ni Rego. Ano na lang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang bagay na ito? Tiyak na mandidiri siya sa akin. Bakit ba siya pa din ang iniisip ko? "Lord, tulungan niyo po ako." Mahinang pagdadasal ko habang tuloy-tuloy sa pagluha ang aking mga mata. Sana may taong tumulong sa akin kahit ngayon lang. "Rego," naibulong ko. "Mga walang iya kayo. Wala kayong awa." Humahagulgol kong sigaw habang patuloy sa pagpupumiglas. "Wala ka nang magagawa, Arisha. Sisiguraduhin ko na mandidiri sa'yo si Rego pagtapos niyan. Hindi ka niya mamahalin pa." Humahalakhak na aniya. Matapos ay ako ang pipiliin niya at magkakaanak kami. Tila wala na sa sariling aniya. "Nahihibang ka na. Pakawalan mo ako dito." Galit kong sigaw. Unti-unti nang nandalabo ang aking paningin, dala na rin ang mga luha ng patuloy na kumakawala sa aking mata. Palapat pa lamang ang kamay ng lalaki sa aking katawan nang bigla kaming makarinig ng isang putok. Sandali akong napangiti at umaasa na para sa akin iyon. May magliligtas sa akin. Umiti ako sa kawalan bago pilit na inaaninag ang nangyayari sa aking paligid. Nawala na rin ang mga lalaking humahawak sa akin, kasabay ng pagsigaw ng isang pamilyar na baritonong boses. "Touch her and you'll see the living hell." Ang aking tuwa ay walang paglagyan matapos kong marinig ang pamilyar na boses na iyon. Kung hindi ako nagkakamali ay boses ni Rego iyon. Ililigtas niya ako ngayon. "Touch her and you'll see the living hell." Pag-uulit pa nito bago ako makarinig ng pagkasa ng baril. Pagod man na ay pinilit ko pa rin na pinapanood at pinapakinggan ang nangyayari ngayon sa paligid ko. Si Rego?" Nauutal na ani Ariela, tanaw ko ang bawat putil ng pawis na dumadaloy sa gilid ng pisngi niya kasabay ng pamumutla. Hindi niya man lang ba ako sisiputin? Tila nababaliw na siya. "He has nothing to do with you, Ariela. Pero anong ginagawa mo?" Rinig kong sabi ng lalaking dumating para iligtas ako at bakas ang matinding galit sa tono niya. "Si Rego gusto kong makita at hindi ikaw." Ang mga mata ko'y gusto na rin pumikit dahil sa pagod. Kakaiyak maski ang katawan ko'y nanlalambot na. Pero heto ako at patuloy na pinipilit ang sarili na mapanood ang nangyayari sa paligid kahit na nalabo na ang aking paningin. "Let her go, Ariela, or else," putol niya. "I'll kill you right here, right now." Nagbabanta at walang halong biro na saad niya. Bahagya namang napatawan ng malakas si Ariela. "Ikaw? Isang Hector Valdemar lang papatay para lang sa walang kwentang babae?" Tila naman nilumo ako sa narinig ko. Masyado akong napaniwala na si Rego ang dumating para iligtas ako. Pero ano pa nga bang aasahan ko? Galit nga pala siya sa akin. Napangiti ako ng tibid bago magtuloan muli ang aking mga luha. "Ano ka ba, Alora? Dapat nga ay maging masaya ka dahil niligtas ka na ng ibang tao nga lang." "What's your mouth, Ariela? It's not funny." Galit na sigaw ni Hector. "Where is he, Hector? Nasaan ang mapapangasawa ko?" Baka sa boses ni Ariela ang panginginig. Parang wala na talaga ito sa katinoan. "Hindi mo siya asawa, Ariela. Nahihibang ka na. Baliw ka na dahil sa asawa siya ni Arisha." Sigaw pa ni Hector. Dahan-dahan namang bumagsak ang aking katawan sa sahig bago sumara ang talukap ng aking mga mata kasabay ng pagbukas ng pinto. "Hector?" Nabaling ang paningin ko kay Alora nang malakas siyang bumagsak sa sahig. Akmang lalapit na ako sa gawin niya pero biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang lalaking hinahanap ni Ariela. "Finally! You're here!" Tuwang-tuwa na bungad ni Ariela kay Rego. "Dang you!" Gigil na sigaw ni Rego nang makita nito ang lagay ni Alora matapos ay dinakma ang liig nito. "Kapag may nangyaring masama sa kanya, ipapatayin kita." "Hector, get her and leave." Baling sa akin ni Rego na agad ko namang ginawa. Tinanggal ko isa-isa ang posa sa kamay at paa ni Alora bago siya buhatin ng pa-bridal style.
Hinarap ko si Rego bago ko umalis at ibinulong na, "Be safe." Tumango naman siya ng ilang ulit kasabay ng pag-alis ko sa lugar na yon habang buhat-buhat si Alora. Isinakay ko si Alora sa aking kotse bago tawagan ng kaibigan pa namin ni Rego. "What's wrong?" Bungad nito sa kabilang linya matapos sagutin ang telepono. "Search for my place and help, Rego." Matapos ko iyong sambitin ay pinatay ko na ang linya. Ilang minuto lamang akong naghintay nang may biglang pumaradang imiting na sasakyan sa harap ng kotse at doon lumabas si Eros nang may ngisi ang mukha. Lumapit siya sa sasakyan ko bago katukin ang bintana ko, kaya naman agad ko itong binuksan. "Where is he?" Tanong niya tungkol kay Rego, kaya't inginuso ko ang pinanggagalingan namin ni Alora. Eros POV. Papasok pa lang ako sa abandonadong bahay na iyon ay dinig ko na ang malakas na sigaw ni Ariela. "You broke my heart, Rego Rain." Sigaw ni Ariela. "Ikaw si Hector at si Arisha. You betrayed me." Umiiyak pang sabi ni Ariela. "But it's fine. I still love you, please. Come back." Pagmamakaawa nito. "Itigil mo na ang lahat ng kabaliwan mo, Ariela." Kalmado ngunit masama na ang timpla ni Rego. Alam kong kahit babae pa si Ariela ay hindi niya ito sasantuhin. Kaya niyang kitilin ang buhay nito basta si Arisha na ang usapan. "Rego." Biglang nabasag ang tinig niya tsaka nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Bakit mo ba kasi akong iniwan? Bakit sa lahat ng taong pwede mong ipalit sa akin? Bakit best friend ko pa?" Nagtiimbagang si Ariela bago itutok ang baril kay Rego. "Buong buhay ko nagsakripisyo ako para lang matanggap mo ko. Pero bakit ang best friend ko pa? Bakit, ha?" Nanginginig ang boses ni Ariela habang sinasabi iyon. Walang kagatul-gatul niyang kinalabit ang gatilyo noon, dahilan para magdugo ang kaliwang parte ng balikat ni Rego. Dahil sa takot ko ay agad kong dinampot ang baril sa di kalayuan, matapos ay pinaputukan ko si Ariela ng 3 sunod. Malakas ang pagkakabagsak niya sa sahig bago dahan-dahang sumara ang mata kasabay ng pagpasok ni Hector. "Rego?" Sigaw nito bago daluhan si Rego na ngayon ay nakahandusay sa sahig. Nanginginig ko namang naihulog ang baril sa sahig bago umagos ang aking luha. "No, it was an accident." Nanginginig kong sabi habang patuloy sa pagluha. "Eros?" Sigaw pa ni Hector pero para kong baliw na walang nandidinig. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko iyan ginawa." Nangihina kong sigaw. "You killed her." Malumanay na sabi ni Rego habang hawak-hawak ang balikat niyang puno ng dugo. Alora's POV. Panay puti ang bumungad sa akin nang magmulat ako ng mga mata. Nagtatanong ang isip ko ngunit tila ayaw bumuka ng bibig ko kaya naman agad akong napaupo kasabay ng pagdaing ko sa sakit. "Hey, be careful." Napalingon ako sa baritonong boses na iyon bago lihim na napangiti matapos makita si Rego na nakabenda ang kaliwang braso at may supporter din. "Anong ginagawa mo dito?" Masungit kunwari na tanong ko dito. Hindi niya inalintaan ang pagsusungit ko sa halip ay naroon pa din ang pag-aalala sa mukha niya. "Are you alright? Did Ariela hurt you?" Baka sa boses niya ang pag-aalala, pero agad ko iyong iwinaksi ng maalalang si Hector ang dumating para iligtas ako. "I'm fine. Leave now. I still need to rest." Malumanay kong sagot bago humigati na likuran siya. "Sorry I'm late." Rinig ko pang sabi nito pero hindi ko na iyon pinansin at nagtulog-tulugan na lang. Narinig ko naman ang malakas na pagbuntong hininga niya bago tumunog ang pinto. Lumabas ba siya? Naupo akong muli. Napapailing dahil sa pagkadismaya. Napakabilis niya talagang magdesisyon. Naibulong ko, ang totoo ay gusto ko pa sana siyang makausap pero iniwan na ako. Tahimik lamang ako habang iniisip ang mga nangyari nang biglang bumukas ang pinto at iluwa noon si Hector. "Hector?" Nakangiti kong bungad. "You're awake now. How are you feeling?" Malungkot na tugon nito. "Ayos na ako. Salamat nga pala sa pagligtas." Masaya kong sabi. Umiwas naman siya ng tingin bago mapayo ko. "Do you really think that I save you?" Napatigil naman ako sa tanong niya. "Answer me. Ako ba talagang nagligtas sa'yo? Yun ba ang tingin mo?" Ngayon ay nakatitig na siya sa akin habang seryoso ang mukha. Napalunok naman ako ng ilang ulit bago makipagtitigan sa kanya. "Di ba siya naman?" "Yes, I saw you. Ikaw ang dumating para igligtas ako." Seryoso kong sagot bago ngumiti. "I'm glad. You're fine and not hurt." Pagdadiretso ko pa. "Siya ba? Tinanong mo man lang ba siya?" Tanong niya sa akin. "Sino?" Nagugulimehanan kong sagot. "Yung taong handang masaktan para lang sa'yo." Simpleng aniya. Jack na si Rego ang pinapatungkulan.
Riego's POV. Natanaw kong lumabas si Hector mula sa kwarto ni Alora at naglakad papunto sa gawi ko. Pinuntahan mo na ba si Eros? Tanong ko sa kanya nang makalapit. Hindi pa din siya lumalabas ng kwarto niya eh. He answered bago umupo sa tabi ko. Maybe he's still recovering. Sagot ko bago mapayo ko. Wala naman na siyang dapat problemahin. Nais ko na ang lahat at hindi sa kanya may babato ang kaso. Nakatanaw sa kisame kung saan. What about Alora? Hindi pa din ba kayo maayos? Tanong niya kaya naman lumungkot ang mukha ko. I don't know. Letting go of her for the second time is like a hell, bro. I want to hug her. Wala sa sarili kong sabi. Wake up, man. You're not a kid anymore. Why don't you chase her again? Bahagya naman ako napatingin sa kanya nang may pagtataka. Why would I? Kunot na akong sagot. Tingin ko ay magkaiba talaga ang aming damdamin at mahirap na iyong pilitin. Bahagya naman siyang napangisi. It's worth it. Just try, dude. Tinapik pa niya ang balikat ko bago ako iwan ng may malawak na pagkakangiti. Napatingin ako sa wristwatch ko bago mapangiti. Oo nga no, panahon na siguro. Bakit nga ba ako susuko sa taong mahal ko? Of course, I'll chase her again. Agad akong tumayo bago pumunta sa silid ni Alora. Pagbukas ko ng pinto ay bumugad ang nakayukong si Alora. Dahan-dahan akong lumakad sa pwesto niya hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo namin sa isa't isa. Napataas naman ang kanyang tingin sa akin at doon nakita ko ang luhaan niyang mukha. Rego? Basag ang tinig na niya. Kumawala ang tipid kong ngiti bago ko ito ipatong ang aking kamay sa ulunan niya. Crying is not worth it. Just say sorry if you want to. Nakangiti kong saad pero nagulat ako nang yakapin niya ako sa aking bewang ng mahigpit. Bakit di mo sinabi sa akin? Umiiyak na aniya. Sinabi ang alin? Kunot no akong tanong. Na dumating ka para iligtas ako at nabaril ka ni Ariela sa balikat kaya kami benda. Luha ang aniya. Sumili lang tipid kong ngiti kaakibat ang inis. So sinabi pala ng siraulong Hector na iyon. Nakangusong saad ko. Napangiti naman lalo ako when I realized one thing. She's concerned. What? What are you smiling at? Tila naiinis pa niyang tanong nang titigan niya ako. Nothing. I'm just grateful that you're concerned. Nakangiti kong sagot. What? Of course not. Ba't naman ako mag-aalala sa'yo? Pikon niyang tanong bago ako itulak ng mahina palayo sa kanya habang nakanguso. I'm fine. Thanks for your concern. Pangaasar ko pa bago umaknong palabas na ng silid. Hey, Rego, wait! Rinig kong tawag niya kaya napangiti ako sandali matapos ay agad akong napaharap sa kanya at wari seryoso. Yes? Saad ko habang nagmamaang-maangan. Sige na. Nagbuntong hininga siya halata na nahihiya. I'm worried about you. Napayo ko naman siya kasabay ng paglakad ko muli sa pwesto niya pabalik. Thank you. Mahina kong sabi sa yumuko ko level niya. Iniangat niya ang mata niya sa akin bago mapangiti ng tipid. No, thank you. Thank you for chasing me kahit na hirap ka na sa akin. I'll chase and protect you. I can die for you and I just want to keep my promise to you, Alora. Nakangiti kong sagot bago hawakan ang kanyang kamay. Can we start all over again? Kahit wag ka nang maging si Arisha, tatanggapin ko iyon ng buo. Napatingin naman siya sa kamay ko na nakahawak sa kamay niya. Sa kamay namin bago mapangiti. Sure, and sorry for pushing you away, Rego. Bahagya akong napangiti sa kanyang sagot. Inilapit ko naman ang aking mukha sa kanya hanggang sa 1 pulgada lang ang maging pagitan ng aming labi. Can I? Tanong ko with a husky voice habang nakatingin sa kanyang labi. Napatango naman siya ng ilang ulit. Pinikit ko ang aking mga mata and I started to kiss her passionately. Napangiti naman ako nang tumugon siya sa halik kaya naman lalo ko pa itong pinalalim. I love you. Pulong ko nang pakawalan ko ang labi niya. Rego POV. Masarap sa pakiramdam na kahit paano ay makakasama ko na si Arisha. Pero hindi nga lang bilang siya. Pero kahit papaano ay mas okay na iyon kaysa naman lumayo siya sa akin, hindi ba? Umuwi ako sa bahay matapos kong patulugin si Arisha. Hindi pa kasi siya gaanong okay. Nakangiti akong bumaba ng sasakyan ko bago maglakad papasok ng bahay. Pasok pa lang ako sa loob ay dinig na dinig ko na ang matinis na boses ng mumunting anghel ko. Nakasuot siya ng itim na pantalon at polo shirt na pula. Nakangiti siya at excited na din ba ako dahilan para lalong lumaki ang ngiti ko. Daddy? Ngiti-ngiti sigaw nito matapos yumakap ng mahigpit. How are you, baby? I asked bago kargahin ang anak ko.
His name is Rain Azan. Ang naging dahilan ko kung bakit ko nakaya habang wala sa piling ko si Arisha ang bunga ng aming pagmamahalan. He's only 6 years of age pero masasabi ko lang talaga na magaling at matalino ang anak ko sa lahat ng bagay. Sa murang edad niya pa lang kasi ay nakakaya na niyang bumasa ng 4 na lingwahe at fluent din sa pagsasalita noon kung minsan ay kasama ko siyang nagbabasa ng mga files sa company ko at may mga idea na din siyang nasasabi kong minsan. Natatandaan kong kapag kinantahan na siya ng mami niya ay napakabilis niyang makatulog. Shall we? Nakangiti ko ditong tanong. Naka-uniforme kasi siya at papasok na sa school. Pasensya na hindi nakauwi kagabi ang daddy. Ang dami ko din kasing inaasikaso anak. Saad ko. It's fine dad. Nagbasa lang po ako ng books kagabi. Alam ko pong busy kayo kaya hindi na ako naghintay po. Napakabibong aniya. Nakita niyo na po si mami? Iyon ang tanong niya na nagpatikil sa akin. Dad, sorry po kung naitanong ko na naman. Pero kasi tumawag si Tito Hector kanina lang. He said po na babalik na si mami. Baka sa mukha ng bata na masaya siya sa nangyayari. Nginitian ko naman siya bago hagkan ng noo. Yes, it's true. Your mom will be yours again, baby. Just wait for her comeback. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya hanggang sa magtubig ang gilid ng mata niya kasabay ng pagniwi. Babalik na ang mami ko? Makikita ko na po siya? Umiiyak na anito. Mapait akong umiti tsaka ako hininto ang kotse. Niyakap ko ang anak ko tsaka ako tinapik ang likod niya. Don't cry baby. Pag-aalalo ko sa kanya pero lalong lumakas ang iyak niya. Dad, hindi niyo po alam kung gaano ko kasaya. Halos gabi-gabi ko po ay pinagdarasal na sana dumating na ang araw na ito. Kuhang aniya habang panay ang hikbi. Totoo nga po si God, Daddy. Patuloy siya sa pag-iyak. Tinupad niyang kaisa-isang hiling ko, Dad. Durog na durog ang puso ko sa paraan kung paano umiyak ang anak ko. Pero tumahan din siya ng kumalma. Magpe-perform din kasi siya ngayon ng piano sa school niya kaya kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Nakangiti lang ako habang pinapanood ang pagtutugtog ng anak ko sa stage. Tanaw na tanaw ko ang bawat paghanga ng lahat ng mga tao sa anak ko. Ang iba pa nga ay nagpapapansin sa kanya. Kilala siya bilang anak ng isang bilyonaryo. Madaming naiinggit at madaming humahanga ngunit sarado ang mata ng anak ko sa ganoon parang ako. Tanging mami niya lang nais niyang pagtuunan ng pansin. Alora POV. Hindi ba babalik si Rego? Naiiya akong tanong kay Damian. Isa din sa mga kaibigan ni Rego. Pansamantala ito ang nagbantay sa akin. He's busy. Tipid niyang sagot. Sana pala ay si Hector na lang ang nirequest ko na magpunta dito kaysa sa lalaking ito. Naibulong ko. Bahagya naman ako napasimangot dahil sa sobrang kalimigan ng boses niya. Para tuloy ako nakikipag-usap sa hangin. Mas lalong malamig pa siya kay Rego kapag galit. Siguro ay napansin niya ang pagbulong-bulong ko kaya sinamaan niya ako ng tingin. Dahilan para mapaiwas ako sa mga mata niya. Answer me, wala ka pa din bang maalala o nagpapanggap ka na lang? Malamig pa niyang tanong na ikinagulat ko pero pilit ko iyong itinago. Walang anumang salita ang kumawala sa bibig ko. Bakit nga ba hanggang ngayon wala pa rin akong maalala? Sabi nila ilang taon na daw nakalipas magmula nang mawala ang aking alaala. Pero bakit hanggang ngayon wala ni isang katiting akong maalala? Or just pretending to be her para lang makuha ang yaman ni Rego. Dagdag pa niya. Napakuyom naman ang aking kamao sa ilalim ng kumot, nagpipigil ako ng galit kaya pilit akong ngumiti. Ang kapal ng mukha niya. Anong gusto niyang ipalabas? Na isa akong gold digger? Hindi ako nagpakilala kay Rego bilang Arisha, tandaan mo. Kalmadong sad ko pero seryoso iyon. Kahit ako nahihirapan na rin sa sitwasyon ko. Oo, mahirap lang kami pero para sabihin ko sa'yo, hindi ako ganong klaseng tao. Nagkipit balikat naman siya bago mapalabi. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya o ano. I'm just asking. You know, gold diggers are everywhere. I'm just concerned about the wealth of my friend. Bahagya naman ako napayoko at napaisip. Bakit ba ang hirap intindihin ang buhay ko? Bakit pa kasi ako na-aksidente? Bakit ba nawala ang alaala ko? Ngumisi naman siya sa akin bago ako kinindatan nang matanaw niya ang malalim kong pag-iisip. Right after mo makalabas sa hospital na ito, ituturo ko sa iyo lahat ng mga ginagawa ni Arisha para malay mo, may maalala ka na. Salamat, may klikong tugon. Katahimikan muli ang namayani sa buong paligid. Maya-maya ay bumukas ang pinto at iniluwan ito ang hinihintay kong si Rego. How are you feeling?
Malumanay na tanong sa akin matapos makalapit sa tabi ko. Ayos naman ako. Nakangiti kong sagot. Your doctor told me na makakaalis ka na mamaya. Nakangiting aniya. Ikaw, kamusta ka na? Baling ko sa kanya. I'm perfectly fine. Sagot niya bago ako hagkan sa noo. Hector will catch you later. Aalis na rin kasi ako agad. Bahagya naman ako napalabi sa sinabi niya. Akala ko pa naman ay magkakasama na kami pero busy pala siya. Sige, tipid kong sagot bago humiga sa kama. May sinabi ba sa'yo si Damian? Tanong niya bago tumabi sa akin sa kama. Wala naman, tipid kong sagot. Tumango siya. I'm sorry hindi kita mahahatid mamaya sa bahay niyo. Nagkaroon kasi ng problema si Eros. Pagpapaliwanag pa niya. Hindi naman ako sumagot pa. Naramdaman ko na lang na nakapaikot na sa bewang ko ang kanyang mga braso. I miss you. Malambing na aniya tsaka ako tinitigan. Hindi ako nakasagot at tanging paglunok lamang ang nagawa ko. Bakit ang gwapo mo? Nasabi ko sa isip ko habang titig na sa ash brown niyang mata. Napapikit ako nang maramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Ang kakaibang pagkaramdam na umuspong sa aking sikmura ay para bang ilang beses ko nang naramdaman noon. Ngunit kanino? Madam? Tawag pansin ko pagpasok sa bar na pinagtatrabuhan ko. Pagkatapos ko kasing makalabas ng ospital ay nagpatid ako kay Hector papunta dito. It's actually midnight na rin sa ngayon. Ayaw pa nga akong ihatid ni Hector kanina dahil masyado daw delikado ng ganitong oras. Lalo na at bar ito. Pero nagmatigas ako. Baka kasi hinahanap na ako dito. Hindi din kasi ako nakapagpaalam at ilang araw ng absent. Madam, malakas ko pang sigaw pero talagang hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa may biglang lumabas na isang babaeng matangkad at ito'y mukhang may ibubuga sa buhay. Who are you? Maarte niyang tanong nang lingunin ako. Alora Gomez po ang pangalan ko. Magalang kong sagot kahit hindi ko gusto ang presensya. So, ikaw pala yon? Nakataas ang kilay na aniya. Buong pagtataka naman akong napangisi kung ano ang sinasabi nito. You are fired now. Po? Gulat kong tanong bago mapatingin sa gawin niya. Bakit? Ano pong nagawa ko? Talagang may lakas ka pa ng loob na itanong yan? Umiling na aniya. You're the one who kept on flirting with a famous businessman, Regorain Valderie. Taas kilay niyang saad. Napakuyom naman ang aking kamao bago humarap sa kanya. Hindi po totoo yan. Really? So sinasabi mo bang siya ang lumalandi sa'yo, ganon? Siya ang basurang tulad mo? Mapangot niyang tingin ang ipinukol niya sa akin bago ako tingnan mula ulo hanggang paa. Mawalang galang na po pero mali po ang iniisip niyo. Hindi po ako tulad ng sinasabi niyo dahil marunong pa akong lumugar. Huwag niyo po sana akong ikumpara sa mga tulad niyo. Madiin kong sagot. Nakita ko ang inis sa kanya pero kalaunay hindi niyan inalintana ang sinabi ko pero umalis na lamang ako. Umuwi ako ng may sama ng loob. Naiinis ako sa matandang iyon na kung manlait akala mo walang anumang masamang ginawa sa mundo. Bahagi ako pang sinipang iilang bato na nakakalat sa kalsada ang nilalakaran ko ngayon. Ilang lakad na lang ay makakarating na rin ako sa bahay. Feeling ko'y nahihilo ako habang naglalakad. Kaya naman agad kong binilisan ang paglalakad upang makapagpahingan agad. Nang makarating sa tapat ng bahay ay napansin ko ang isang itim na sasakyan. Inilinga ko ang aking paningin hanggang sa makita ko ang figura ng isang lalaki na printing nakasandal sa sasakyan. Where have you been? Halos mapatalon ako sa gulat nang magsalita ito. Sinulyapan ko naman ang mumurahin kong relo bago tumingin kay Damian. Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Kunot noong tanong ko. Madaling araw na kasi kaya nakakapagtakang andito siya sa labas ng bahay namin. I told you to wait for me in the hospital. Naninarmo na niya. Natanaw ko pang bahagyang umigting ang kanyang panga bago mapailing ng ilang ulit. Mukhang nagpipigil ng galit. Pasensya na. Agad din kasing dumating si Hector para sunduin ako kaya hindi na rin kita hinahintay. Malumanay kong sagot. Get in. Tipid niyang sagot bago sumakay sa kotse. Napahinga naman ako ng malalim bago pumasok sa may passenger seat. Wala na rin naman akong ibang choice kung hindi ang sumunod sa lalaking ito. Medyo ninapuan din ako ng antok kaya nakatulog ako. Sinag ng araw na tumatama sa aking mukha ang nagpagising sa akin. Kasabay ng pagmulat ko ang pagtigil ng sasakyan sa tapat ng isang lumang mansyon. Napakalaki ng bahay at napakaganda ng disenyo. Kung pakakatitigan mo ito ay maiisip mo talaga na pinaghirapan ng disenyo nito.
Napalabi naman ako nang biglang tumikim si Damian bago lumakad papasok ng mansyon. Anong ginagawa natin dito? Kunot noo kong tanong bago tumingin sa aking orasan at tila nagulat pa ako nang mapagtanto kong 7:00 na ng umaga. Nilingon naman niya ako bago magkibit ng balikat. "Follow me," tipid niyang sabi bago maglakad muli na sinundan ko naman. Pumungad sa akin ang napakalaking garden na may iba't ibang uri ng mga bulaklak. "This is your home," before everything's happened. Napatingin ako kay Damian nang magsalita siya. Tila napakalalim ng mga alaala na nakikita niya habang tinatanaw ang lugar. "Ano namang ginagawa natin dito?" Takang tanong ko. Tumingin naman siya sa akin bago ngumiti. Ngiting tunay at walang halong biro. "I want to help you. Makakatulong ito sa'yo na makaalala." Nakangiti niyang sagot bago lumakad papunta sa mismong pinto ng mansyon. Akmang susunod na ako sa kanya nang may maapakan akong kung anong dahilan para matisod ako at mahulog sa babatuhing sahig. Aray! Mahinang daing ko bago mahawakan ang nasugatan kong tuhod. Nakuha naman ang atensyon ko ng isang box na naapakan ko. Dali-dali ko itong kinuha at binuksan. Nanlaki ang aking mata nang makita ko ang laman ng maliit na box na ito. Isang singsing lang naman iyon na kumikinang pa. Napansin ko rin ang isang papel na nakapaloob sa box. Agad ko itong binasa. "Sorry mahal kung hindi ko agad na ipalam sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Arisha, pinakamamahal ko. Isa lang naman ang hiling ko at iyon ay ang mahalin mo na ako." Mahinang pagbasa ko sa sulat. Bagya akong napahawak sa aking noo nang bigla itong kumirot. "Damian?" Nahihirapan kong sigaw. Nakarinig naman ako ng malakas na yapak papalapit sa gawi ko at naramdaman ko na lang na nabuhat na ako. Papasok ng mansyon hanggang sa wala na akong matandaan. Damian POV. Nabitiwan ko ang hawak ko nang marinig ang boses ni Alora sa labas ng mansyon. Agad naman akong tumakbo papunta sa gawi niya at nakita siyang nasa sahig habang nagdudugo ang kanyang tuhod. Napataas naman ang aking kilay na mapagtantong sa noo siya nakakapit. Agad ko siyang binuhat ng pang-bridal style bago ipasok sa mansyon at higa sa sofa. "Sleep well and remember every part of your memories from the past." Mahinang sabi ko sa kanya bago ulit lumakad paakyat ng ikalawang palapag. Pumasok ako sa clinic area ng mansyon bago kumuha ng iilang gagamitin ko na panggagamot ko sa sugat niya. Matapos iyon ay bumaba na ako at sinimula ng linisin ang sugat niya. Rego?" Mahinong bulong niya. Ang nagpatigil sa akin sa paghakbang kasabay na mapagtanto ko na unti-unting umaagos ang luha mula sa kanyang mga mata. "Yes?" Mahinang sagot ko at bahagya pang ginaya ang boses ng kaibigan ko. Nagbabakasakali ako na sagutin niya iyon kung talaga bang siya si Arisha. "Will you still love me?" Napatigil ako habang nanlalaki ang mata. "If I'm still really alive?" At doon tuluyan ko na siyang nilapitan. Hindi nga ako nagkamali. Tama nga ang hinala ko. Tama na dinala ko siya dito dahil ang babaeng nasa harapan ko ay ang babaeng minahal ni Rego noon pa man. Natauhan lamang ako nang marinig ang pag-iyak niya. Mukha siyang nananaginip base na rin sa mga pinagsasabi niya. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring pagmulat ng mga mata niya ay may naaalala na siya kahit na papaano. Lumayo na ako sa pwesto niya at hinayaan siyang magsalita doon. Kailangan niya ng sapat na oras para maalala ang lahat. Pumasok ako sa isang kwarto na puno ng mga litrato nila ni Arisha at Rego na magkasama. Ito ay ang mga litrato ng nakaraan nila. Gusto ko sanang ipakita ito kay Alora, pero ayoko naman siyang madaliin dahil everything has a perfect time. Nang makababa na ako ay nakita kong seryoso ang mukha ni Rego habang nakatingin kay Alora na ngayon ay nakatulala. Bahagya naman akong tumikim dahilan para makuha ko ang atensyon nila. "Damian?" Gulat na tanong ni Rego. Ngumiti naman ako ng tipid bago tumango. "Dinala ko siya dito." Malumani kong tugon bago lumapit sa pwesto ni Alora na ngayon ay tila unconscious pa rin. "Saan kayo pupunta?" Nanginginig na tanong ni Rego habang nagpupuyo sa galit dahil sa nakatikom ng kamaon na tila bahandang lumapat sa aking mukha. Napataas naman ang aking kilay bago siya pakatitigan. "Sa paborito niyong lugar." Pinaubaya mo ni Rego sa akin ang lahat. Kinausap ko din siya na tutulungan ko si Alora na makaalala, kaya naman kaagad siyang pumayag. Ngunit kapalit noon ang buhay ko kapag itinakas ko ang asawa niya. "Why are you smiling?" Nagtatakang tanong ni Alora, or should I say Arisha. "I'm just glad that you're finally back." Kung tutuusin, may kinalaman ako sa pagkawala ng alaala mo. Ngumiti ako ng pilit bago tumitig sa dagat.
Andito nga pala kami sa paborito nilang lugar ni Rego, ang isla na pagmamayari ng pamilya ng dati niyang asawa. Ang layo pa ng minamaneho ko para makarating kami dito kahit paggabi na rin naman. Alam mo ba kung ano ang nangyari? She asked dahilan para mapatingin ulit ako sa kanya. No, Ariel told me that before that she will handle everything. She was the one who planned everything. That's why I wasn't able to recognize you on the very first time we met again. I loved you before but you choose Rego. Ariel loves Rego but he choose you. Panimula ko bago kumibit balikat. Bahagya namang sumama ang mukha ni Alora bago ako tingnan ng malungkot. So, nagtulungan kayo? Nagsabuatan kayo? At nagtagumpay kayo? Ngayon masaya ka ba? Na isa sa mga kaibigan mo nasaktan mo? Malungkot na tanong niya. Believe it or not, I also felt guilty when I realized what I've done. That's why I'm here to let you remember everything. Bahagyang kumuyom ang kamao ni Alora bago lumayo sa akin. Kagaya ka lang pala ni Ariela? Wala kayong pinagkaiba? Aniya. Lumapit naman ako kay Alora bago akong manghahawakan siya sa balikat nang lumayo pa lalo siya sa akin. Napayuko ako. Alam ko nang ganito ang magiging reaksyon niya kaya wala na dapat akong ikagulat pa. Alora POV. Tinanong ko lamang si Damian hanggang sa tuluyan ng lisanin ng lugar. Naroon ang guilt ngunit mas nangingibabaw ang galit sa akin. Oo, marahil siya ang tumulong sa akin para kahit paano'y maalala ko ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi ba't isa din siya sa dahilan kung bakit wala akong maalala? Naiinis ako dahil bakit kailangan niya pa iyong gawin? Bakit kailangan niyang traidorin ang sarili niyang kaibigan? Nilingon ko ang pouch na iniabot niya sa akin kanina sa higpit nga ng pagkakahawak ko doon. Sanhi ng galit ay may kung anong mabasag doon, dahilan para magdulot ng pagdugo sa aking palad. Bahagya pa akong napangiti ng mapait nang wala akong maramdaman. Nakita ko lang ang pagdaloy ng dugo sa aking daliri. Akmang babaliwalain ko lang sana ito nang may maglahad ng isang kamay. Sa harap ko kaya naman agad kong nilingon ng taong iyon. Rego? Kunot noong tanong ko. Come, let's clean your wound. Nakangiti niyang sabi bago ako lalayan, agad naman ako nagpasalamat sa kanya bago siya magsimula ng maglakad. Where is Damian? Seryosong tanong ni Rego nang makarating kami sa isang silid. He left me. Maikling sagot ko. Hold your breath. Aniya bago kunin ang aking kamay na nahiwa. Sinimulan na niya iyong gamutin habang ako naman ay patuloy sa pagdaing sa sakit na ngayon ko lang unti-unting nararamdaman. Hanggang sa matapos siya sa panggagamot ay ramdam ko pa rin ang sakit at hapdi. Feeling ko'y dumoble pa nga ang nararamdaman ko ngayon. Bahagya ako napahiga sa kama bago magtaklob ng unan. Tired already? Tanong ni Rego kaya tumango lamang ako. Naramdaman ko naman ang pag-alis ni Rego sa tabi ko kasabay ng pagpikit ng mata ko habang nasa isip ko pa din ang mga alaala na sumusulpot sa akin. Kinabukasan ay maaga akong gumising na ako lang sa kwarto. Tumayo naman ako at niligo. Matapos iyon ay lumabas akong nakatapis lamang at dumiretso sa walk-in closet. Nakita ko ang isang pink backless dress kaya agad ko itong kinuha at sinuot. Bago nagsuot ng mataas na heels, kulay puti iyon. Bagay ako pang inilugay ang aking buhok bago lumabas ng silid. Agad na hinanap ng mga mata ko si Rego sa labas ng silid. Ngunit wala siya dito kaya minabuti ko na lamang na pumunta sa kusina upang kumuha ng tubig. Pagdating ko sa tapat ng ref ay napansin ko ang isang papel na dinikit dito. Be careful outside. Bukas ang isla kaya marami tao ngayon. I love you, husband. Bahagya naman ako ng pangiti dahil sa nakasulat. Nasabi na siguro ni Damian sa kanya na naaalala ko na ang ibang nakaraan. Nang makainom ako ng tubig ay agad akong lumabas ng malaking bahay na yon at dumiretso sa may dagat. Wife? Napatingin ako sa gawi ni Alex na papalapit sa gawi ko. Nang makita ang nakangiti niyang mukha, ay tila magic na napangiti rin ako pabalik kasabay ng pagtibok ng puso ko. Shit, parang tanga na napahawak ko sa may tapat ng puso ko at pinakaramdaman ng pintig nito. Nang lingunin ko naman si Rego ay nasa harap ko na ito. Ano yon? I stuttered. Sumilay naman ang nakakalokong ngisi sa kanyang labi and I find it so damn attractive. Namumula ka? May sakit ka ba? He asked bago hawakan ang aking noo. Wag. Sigaw ko bigla nang maramdaman ng apoy the moment he laid his hand on my forehead. Tila nagulat naman siya sa inasta ko at napalayo ng ilang pulgada sa akin. May problema ba? Tell me, please. Tila nagilty naman ako sa ginawa ko bago siya nginitian.
I'm sorry, nabigla lang ako. Mahinahon kong sabi bago siya yakapin. Naramdaman ko ang pagngiti niya sa may shoulders ko at ang paghigpit ng kanyang yakap. My God, paanong naging asawa ko ang lalaking ito? Mahinang bulong ko sa sarili. Ewan ko ba pero nagising na lang ako na hinahanap-hanap ang mga yakap at talik niya. Oo, inaamin ko. Mula nang magising ako sa magandang panaginip ay unti-unti nang bumabalik sa akin ang nakaraan ko. Pero hindi ko muna ipapaalam sa kanya. Gusto ko lang munang bumawi sa kanya. Wife? Are you okay? Kanina pa ako nagsasalita dito. Napatigil ako sa pag-iisip nang tapikin ni Rego ang aking pisngi ng bagya. I look at him with full of love. Sobra-sobra na yung oras na sinayang ko noon. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya bago siya dinampian ng halik sa labi. I love you, Rego. I whispered na alam kong rinig niya dahil natigilan pa siya. Nagkaroon ng palaisipan sa akin. May nagbago kay Alora at iyon ang natitiyak ko. Kaya't iyon ang nais kong alamin. Ngayon ay nakauwi na kami sa mansyon at kasalukuyang tulog si Alora. I look at my wristwatch bago mapangiti nang mapansing alauna pala ng tanghali. I stood up and kissed my wife's forehead bago maligo muli at magbihis. I wore a black pants with a blue oversized v-neck shirt na pinaresan lang ng sneakers. Manang, pakibantayan na lang po ang asawa ko. Paalala ko kay Manang bago ako umalis ng bahay. Ngayon ay tinutuntun ko ang daan papunta sa bahay nila Alora. May mga bagay akong gustong maklaro at makausap lamang si Manang Rina. Ang tanging paraan. Nang makarating sa tapat ng bahay nila, ay pinarada ko na ang sasakyan ko bago bumaba at lumakad papunta sa tapat ng pinto. Marahan akong kumatok ng 2 beses bago ito tuluyang bumukas. O iho, gulat na tanong ni Manang pagkakita sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya bago tumango. Pwede ko ba kayong makausap? Pasok ka! Nakangiti niyang sambit at bahagya pang sinilip ang labas bago sinaraduhan ang pinto. Pasensya ka na kung makalat ang bahay ha. Ano palang gusto mong inumin? Maupo ka muna. Tuloy-tuloy na sabi niya. Umupo naman ako sa pang-isang sofa na medyo luma na. A water will do. Tipid kong sabi kaya naman agad siyang tumalima paalis at makabalik ay inabot niya ang tubig sa akin bago umupo sa harap ko. Salamat. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin, iho? Ano ba ang pakay mo? Malumanay niyang tanong. But for now, kahit anong bait ang pinapakita niya sa akin ay alam kong may kasamaan pa rin ang kaloob-looban niya. Tumalim ang aking titig sa kanya bago ipatong ang tubig sa mesa na nakagawa ng malakas na ingay. Tell me, iisa lang ba si Alora at Arisha? Walang pakundangan kong tanong. Matapos kong guluhin ni Hector sa mga nalaman niya, ay kumpirmasyon na lamang ang makakapagpatahimik sa akin tungkol sa asawa ko. Tila nagulit siya sa tatanong ko bago mapaiwas ng tingin at mapayo ko. Hindi ko alam. Malumanay niyang sagot. Playing safe, Manang? Mrs. Caspiar? Pagbanggit ko sa apelyido niya na hindi niya gaanong ginagamit kaya't iilan lamang nakakaalam noon. Ang mga taong mas malalim ang alam sa buhay niya. Hinarap naman niya ako ng buong tapang na nagpangisi sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung yan ang ipinunta mo dito, makakaalis ka na. Madiin niyang sagot bago tumayo at nakmang iiwan ako na magsalita ako. Reveal the truth or I'll kill your only daughter na ngayon ay nasa ospital. Maotoridad kong sambit dahilan para matigilan siya. Huminga siya ng malalim bago umupo sa harap ko. Ang matapang niyang mukha kanina ay biglang nanlambot. Alam kong nagdadalawang isip pa siya ngunit sa huli ay nagbuntong hininga siya. Hindi iho, magkaibang tao sila. Malumanay niyang sambit dahilan para bumagsak ang aking balikat at napuno ng katanungan ang isip ko. Nagugulimahanan ako, maging ang puso ko ay biglang nalito ng kusa. Kung ganon, sino siya? Sino ang babaeng kasama ko at nagiging dahilan ng pagngiti ko ngayon? What do you mean? Taas kilay kong tanong rito. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang pinag-aaralan ng bawat reaksyon ng matanda. Pinapaikot mo ba ako? Isang maling galaw mo lang ay tatapusin kita dito. Nanggagalit kong saad pero base sa mga sinasabi nito at galaw ng bibig niya ay mukhang nagsasabi talaga ito ng katotohanan. Iho, ang babaeng kasama mo ngayon ay ang tunay mong asawa. Natigilan naman ako sa kanyang sinabi bago bahagyang umiti ng maliit. Tumulo ito, tila sising-sisi sa mga nagawa. Kinuha ko ang baso at uminom ng kaunting tubig matapos ay doon ko binaling ang galit ko. Talaga bang ginagago mo ko?
Galit na sad ko tsaka ako ibinagsak ang baso sa mesa dahilan para tumapo ng laman noon at magkaroon ng bitakang baso sa ilalim pati na ang mesa na katapat nito. Nanginig agad ang matanda sa takot, ngunit kita ko na nilalakasan niya ang kanyang loob. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang istorya. Kinakabahan pa din Anito. 3 years ago nang ampunin ng mag-asawa na pinagtatrabuhan ko noon si Arisha. Naisipan nilang palitan ang pangalan nito at isunod sa pangalan ng kanilang anak na si Alora na nung mga panahon na yon ay may sakit. Hindi makapaniwalang tinitigan ko ito dahil pakiramdam ko ay walang totoo sa mga sinasabi nito. Dahil gusto nilang muling maramdaman ang pagmamahal ng kanilang anak. Pagpapatuloy nito, napakuyom naman ang aking kamao dahil sa narinig. So, sinasabi mo na totoong may nag-i-exist na Alora? Bukod sa asawa ko? Walang gana kong tanong rito. Oo, iho. Kapag nalaman ko ang ginagago mo ko, hindi ako magdadalawang isip na kitlan kayo ng buhay at wala akong ititira ni isa sa inyo. Masama ang titig na sad ko dahilan para mamutla siya. Dahil alam niyang hindi ako nagbibiro. Pwede mo naman siyang bisitahin ngayon sa ospital para maniwala ka. Nangangatal na saad niya. Ituloy mo. Nabanggit sa akin ang mag-asawang iyon na naaksidente si Arisha ng mga panahon na iyon. Kaya't kinailangan pa nila itong pinadala sa ibang bansa upang doon ipagamot. Matapos ang 1 taon na tahimik na pamumuhay ng mag-asawa ay nagkaroon ng trahedya. Tila naging malungkot ang mukha ng matanda habang nagkukwento. Nabalitaan na lang namin na pinatay daw ang mag-asawa. Nangunot ang noo ko. Ako ang may gawa noon dahil nalaman kong sila ang kumuha sa asawa ko. Tahimik akong nag-iisip nang makauwi ako sa mansyon habang pinapaasikaso ko kay Hector ang tungkol sa mga nalaman ko nang mabaling ang mata ko sa katok mula sa labas ng pinto. Kamin, malakas kong sigaw. Agad namang bumukas ang pinto ng mini office ko at iniliwan nito ang napakaamong mukha ng asawa ko. Napangiti naman ako kaagad bago siya lapitan. Anong ginagawa mo dito, wife? Bungad ko rito bago siya dampian ng halik sa labi. Itatanong ko lang sana Rain kung bakit may calling card ka ni Dion? Kunot noon niyang tanong bago iwinagayway ang calling card sa harapan ko. Natigilan naman ako dahil sa paraan ng pagtawag niya sa Dion na iyon para bang kilalang kilala niya ito. Napailing ako. Mali na ata pati si Arisha ay paghinalaan ko. Kaibigan ko siya, wife. I lied. Talaga? Hindi makapaniwalang aniya matapos ay umugong ang malakas niyang tawa. Nako Rain, maniligaw ko yan dati. Siya yung tinutukoy kong boyfriend ko nang inaalok mo ko ng sapilitang kasal. Natatawang sabi niya. Nag-sink in nga sa akin ang pag-uusap namin noon sa restaurant kung saan sinabi niyang may boyfriend na daw siya. Ano ka ba, Rego? Magtiwala ka kay Arisha. Mahal ka niya at hindi ka niya lolokohin. Dahil sa mga kwento ng matanda na iyon ay talagang gulong-gulo na ako ngayon. Pero pilit ko iyong winawaksi para hindi mahalata ni Alora. Bahagya naman akong napasimangot kunwari bago lumayo sa kanya ng kaunti. Doon ko napagtanto na hindi na Rego ang tinatawag yun sa akin kaya bahagya na akong natigilan. Rain, tinitigan ko siya. Nakakaalala na kaya siya? Muli akong nagpanggap kahit ang totoo ay gusto nang tumulo ng luha sa mata ko. Doon ka na sa boyfriend mo. Nagtatapong ko saad. Naramdaman ko namang niyakap niya ako. Joke lang, ikaw pa din love ko. Panunuyo niya sa akin na nagpangiti sa akin ng wagas. Namiss ko itong panlalambing niya sa akin. Hinila ko siya paupo sa mini sofa ko at bahagya siyang pinaupo sa lap ko. Tell me something about him. Nakangiti kong tugon sa kanya. Hindi siya masyado nagkukwento sa akin about sa personal life niya eh. But he's kind and funny. Anas niya bago ako yakapin. Niyakap po naman siya pabalik. Is that all? I asked. Tumango naman siya bago kunin ang cellphone niya sa pocket niya nang bahagya iyong tumunog. Humiwalay ako sa yakap at tinitigan ng aking asawa. Napansin ko ang biglang pagkawala ng kanyang ngiti kaya naman agad akong inagaw sa kanyang cellphone. Hey, give it back to me. Singal niya sa akin habang pilit na inaabot ang cellphone. I miss you. Kailan ka kaya mapapasakin? Bahagyang kumuyong ang aking kamao dahil sa mensahe tsaka ako mabilis iyong binura. Tsaka ako malakas na hinagis yon sa basurahan. Na, ano bang ginagawa mo? Angal niya tsaka ako akong pupulutin nang hatakin ko ang kamay niya pabalik dahilan para tumama ang dibdib niya sa akin. Tinitigan ko ang mapupungan niyang mga mata. Sa akin ka lang, okay? Sad ko tsaka ako inangkin sandali ang labi niya. I'll buy for you a new phone. Bulong ko pa tsaka siya niyakap ng mahigpit.
Kahit na ilang linggo na kaming magkasama ni Arisha, pakiramdam ko ay araw lamang iyon. Lalo na kapag naglalambing ito at pakiramdam ko ay ayaw ko nang matapos ang araw na iyon. Tulad ngayon, ibang klaseng lambing naman ito. Kasalukuyan kong nasa harap ang asawa ko. Galit na para bang tigre. Bakit mo tinago sa akin yung tungkol kay Ana? Galit na aniya patungkol sa tinuturing niyang kaibigan na kasama niya hanggang sa bar. O dapat bang tawagin ko na siyang Alicia? Sigaw nito sa akin. Natawa naman ako dahil sa kanyang reaksyon. Nalaman niya lang naman kasi na ang babaeng kasama niya ng halos magdadalawang taon ay isa palang agent na hinire ko para bantayan siya. Napapuntong hiningal na lamang ako. Nagpapalambing na naman ang asawa ko. Wife? Parang kanina lang naiiyak ka pa nung nasa resto tayo kasama si Alice. Pero ba't ganyan ka na? Natatawang saad ko. Napansin ko naman ang lalong pagkainis niya. Tears of joy yun. Lalo naman akong napahalagalpak ng tawa dahilan para hampasin niya ako. Pilit naman akong umiwas sa mga hampas niya nang bigla niya akong taganan at pagsusuntukin sa dibdib. I was half shocked on our position right now. She's on top of me habang ang kamay ko ay nasa ulunan ko na karaniwang posisyon na dapat ako ang gumagawa. I'm on her bottom habang ang isang kamay ay tuloy-tuloy sa paghahampas at panununtok sa akin. Akala ko ba ayos na tayo kanina, wife? Galit ka pa rin sa akin eh. Palis na ako maya-maya para sa meeting namin. Panunuyo ko dito bago hawakan ang magkabila niyang braso upang siya'y pigilan. Huwag mo akong matawag-tawag na wife, Regorine. Singhal niya sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko. I can control myself. Pwede naman sigurong halikan sa labi ang asawa, di ba? At dahil nga sa hindi ko na napigilan ng sarili, ay agad kong binaliktad ang aming pwesto. Siya na ngayon ang nasa baba at ako ang sa itaas. Napansin ko naman ang pagkagulat sa kanyang mukha. You're too noisy, wife. You need a punishment. Nakangiti kong sabi bago siya hinalikan sa labi. Napangiti naman ako nang tubugon siya sa halik ko, kaya naman pinakawalan ko ang kanyang mga braso hanggang sa maramdaman ko na lang na naikawit na pala niya sa aking liig ang kanyang mga braso. Sir, mag-aalas... Ay, Diyos ko! Sabay kaming napatigil ni Arisha bago tingnan si Manang na ngayon ay natulala sa nakita. Akmang magsasalita na ako nang malakas akong itulak ni Arisha dahilan para bumagsak ako sa sahig. Ouch! Masakit yun, wife! Singhal ko rito. Hala, sorry. Napatingin ako sa kanya nang lumapit siya sa akin habang may pag-aalala sa mukha. Pasensya na po sir, ma'am. Rinig kong saad ni Manang bago ako alalayang makatayo. No, I'm fine. Mahinahon kong tugon bago umupo sa sofa. Pasensya na po talaga. Hindi ko naman po sadyang makakita ng live porn. Malumana yung sabi ni Manang. Agad namang napayuko si Arisha habang namumula ang mukha. Manang? Saway ko rito bago kabigin palapit sa akin si Arisha. Hindi pa niya inaamin na siya nga ang asawa ko pero sinasanay ko nang tawagin siyang Arisha soon. Ay sige po, mauna na ako. Sambit nito. Wife, mauna na ako ha. May meeting pa kami. I kissed her on her forehead. Ingat, I love you. Ngiting tugon niya sa akin. Gabi na nang makabalik ako. Excited akong pumasok. Where's my wife? Bukad na tanong ko kay Manang nang makasalubong kami. Kanina po, tulog si ma'am sa kwarto nyo. Sagot niya. Agad akong dumiretso sa silid kung saan kasalukuyang natutulog ang aking asawa. Akmang lalapitan ko na siya nang magsalita siya, base sa mga sinasabi niya halatang nananaginip siya. Dumiretso agad ako sa walk-in closet at doon nagsuot ng pambahay. Niyakap ko si Arisha bago siya lagyan ng kumot sa katawan matapos ay hinagan ko ang noo niya. Rain? Natigil ako sa aking ginagawa nang banggitin niya na naman ang pangalan na madalas niyang itawag sa akin noon dahilan para mapangiti ako. Kinuha ko ang cellphone ko sa bedside table bago tawagan ang anak ko. Hello, Dad? Maugo ang matinis niyang boses sa linya. Lalo pang nagtuluan ang luha mula sa mata ko. Alam kong sa kabila ng kanyang klaseng boses ng anak ko ay nakatago ang napakalungkot niyang damdamin at pangungulila sa kanyang mami. Dad, are you crying? Did something bad happen to you? Bahagya akong napangiti sa tanong ng anak ko. No, baby. Daddy just missed you. Malungkot kong tugon. Baby missed Daddy too. Can we see each other on the next day, Dad? Yes, baby. Nang hindi ko na makayanan ay agad kong pinatay ang linya. Pinahid ko ang aking mga luha bago tumingin sa kisame until I closed my eyes. Alora POV. Umaga na ngunit wala si Rego sa aking tabi. Inayos ko lamang aking sarili matapos ay bumaba.
Inilibot ko ang aking tingin sa salas nang hindi ko mahagilap si Rego ay tinawag ko si Manang kahit nahihiya pa ako dito dahil sa nangyari. Manang, nasaan po si Rego? Magalang kong tanong kay Manang. Nako, nauna na may aasikasuhin daw siya at ipinasasabi niya iyon sa iyo. Napatungo naman ako bago lumabas ng bahay. Nandinig ko ang usapan nila Aizen. Ang aking anak ay mas lalo kong gusto na magpursige para maalala ang lahat. Bala kong bumalik sa mansyon kung saan ko naalala ang lahat. Ang bahay kung saan kami nanirahan bilang pamilya. Nang makarating doon ay agad akong lumapit sa gate at dahan-dahang naglakad papasok. Habang naglilibot ay nabatigil ako sa tapat ng isang pinto. Pinihit ko ang seradora noon at sumalubong sa akin ang dilim. Kinapakapa ko ang switch at nang mabuksan ko ito ay halos maibagsak ko ang lahat ng emosyon na matagal ko nang itinatago kay Rego. Unti-unting tumulo ang aking mga luha nang masilayan ng mga litrato namin ni Rego. Ang iba ay kasama pa ang anak namin at buo kami bilang masayang pamilya. Mayroon doong isang malaking cabinet. Hindi ko alam kung bakit pilit akong pinapapunta doon ang isip ko. Walang kamalayan ko naman iyong binuksan hanggang sa masapo ko ang aking bibig. Naroon ang isang wedding dress, sa aking alaala ay ako ang may suot. Napahawak ako sa aking ulo nang may kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Pilit kong iniinda ang pagkahilo bago ilibot muli ang paningin. Dad, why the door is open? Isang malakas na sigaw mula sa ibaba ang nakapagpatigil sa akin. Lalo akong naluha nang makilala ang boses na iyon. Aizen, naluluha akong bulong sa aking sarili. Anak ko, akmang-hakmang ako nang maunahan ako ng isang batang lalaki. Who are you? And why you are crying? Inosenteng tanong nito. Napalabi ako sa kanyang tanong. Lumukot ang aking mukha. Napakasakit na hindi ka kilala ng sarili mo anak dahil naiwan mo ito sa murang edad niya pa lamang. Son, sino yung kausap mo? Mas lalo akong naluha nang marinig ang boses ni Rego na papalapit sa gawin namin. Agad na nanlaki ang mata ni Rego nang makita akong kaharap ang anak namin. Wife, anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. Hindi ko naman siya pinansin at dire-diretso lang akong tumakbo papunta sa gawin ng batang lalaki. Anak, lumuluha akong saad habang nakaluhod at yakap siyang mahigpit. Ma'am, naluluha ang aniya. Napansin ko naman na natigilan si Rego. You remembered us? Tila gulat na tanong niya kahit nakikita naman niya ay gusto niya ng kumpirmasyon. Napatungo naman ako ng ilang ulit bago yakapin ng mahigpit ang anak ko. I miss you baby. Mommy missed you so much. Walang paglagyan ng luha at saya ko habang yakap ko ang anak ko. Matapos ang napakahabang iyakan ay nakatulog si Aizen kaya kailangan na namin bumalik sa kotse. Gaano nakatagal? Napatingin ako kay Rego nang magtanong na ito. Ngumiti ako bago inayos ang pagkakahiga ng anak ko. Mula nang dalhin ako ni Damian dito, napansin ko ang lalong paghigpit ng pagkakahawak niya sa manibela. Nagulat naman ako nang sumilay ang ngiti sa kanyang labi matapos ay nilingon ako. Alam mo ba kung gaano ako kasaya ngayon, Arisha? Sa wakas ay nandinig kong tinawag niya ang aking pangalan. Nangingilid na ang kanyang mga luha habang nakatingin sa akin. Napakatagal na panahon kong hinintay ito, wife. Ang matawag ka sa tunay mong pangalan. Ang natawag kitang wife bilang totoong asawa ko. Nagtuluan ang kanyang mga luha sa pisnging. Gamit ang isa kong kamay ay hinawakan ko siya sa mukha bago pilit na pinaglapit ang aming mga noo. I'm sorry for letting you feel the pain and hatred before. Masuyong sad ko. Hayaan mong ako naman ang babawi. Rego pa nga ako. Hinalikan ko ang kanyang labi habang patuloy na umaagos ang aming mga luha. Maya-maya humiwalay na kami sa isa't isa nang gumalaw si Aizen. Pinunasan ni Rego ang aking mga luha na ginawa ko din sa kanya. Promise me na ito na ang huling araw na iiyak tayo. I love you, wife. Nginitian niya ako bago hagkan sa noo. Rego POV. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Damian, kaya naman pinaunlakan ko ang kanyang paanyaya na magkita kami sa isang bar. Napailing na lang ako sa amoy ng club na ito. Parang mas gusto ko pa doon sa bar kung saan ko unang nakita si Arisha na ibulong ko. Dumiretso ako sa VIP room nang hindi pinapansin ng mga malalagkit na titig ng mga kababaihan doon. Binuksan ko ang pinto, bumungad sa akin si Damian habang mag-isang tinutungga ang alak na hawak. Pumasok ako sa loob na nakangiti. What's with the face? Bungad niya sa akin habang nakataas ang kilay. Lalo pa akong napangiti. My wife already remembered us, bro. Thanks for everything. Saad ko.
Alam ko na ang mga ginawa niya pero iyon ay nagawa niya dahil lang sa isang blackmail ni Ariella sa kanya. Congrats! Tipid na sagot na Ania. I nodded my head as an answer habang siya naman ay tila may iniisip. Should you explain your side? Alam ko kahit gaano pa kalaking kasalanan mo ay patatawarin ka ni Risha. Saad ko. I already did but she left me without any hesitation. Ngiwing Ania. Hindi niya ako kinakausap at nagalit kaagad. Akmang sasagot na ako nang tumunog ang cellphone ko kaya kaagad ko itong sinagot. Hello? Nangunot ang noo ko nang siguro'y 2 minuto bago ito nagsalita. Hello? This is Mr. Balderi? Tanong ng isang boses ng lalaki sa linya. Yes, it's me. May I ask who you are? Formal kong tanong. I just wanna ask kung nasa bahay lamang ang mag-ina mo. Napatigil ako at tila napaisip sa kanyang sinabi. Huwag mo muna sana silang papaalisin ng bahay dahil nakamasid lamang siya sa inyo. Protect your family for heaven's sake. Anito tsaka namatay ang linya. Sino yon? Kunot ang noo ni Damian ang itanong iyon. Hindi nagpakilala. Anong sabi? Protektahan daw natin ang mahal natin sa buhay. Pagkabigas ko noon ay unti-unting rumihistro sa isip ko ang lahat. Mali na iwan ang mag-ina ko sa bahay. Sabay kaming napatayo ni Damian tsaka patakpong lumabas. Third person POV. Where are they? Galit na sigaw ni Rego sa mga tao sa bahay. Ngunit lahat ng ito ay nagyukuan kaya kaagad na napasabunot si Rego sa sarili niyang buhok. Ano pang silbi niyo? Galit na Ania. Sorry po sir. Saad pa ng isang gwardya. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, isusunod ko ang buhay niyo. Mark my words. Wala naman siyang mapapala kahit pa magpakadakdak siya doon, kaya't pinabuti niya na lamang na talikuran ng mga ito. Nagpupush siya sa galit, hindi niya alam at wala siyang idea kung sino ba talaga ang kumuha sa mag-ina niya. Sumakay naman si Rego sa kotse kung saan naroon din si Damian. Anong balita? Bungad dito sa kanya. Umiling lamang si Rego. Kinuha niya ang phone niya at balak na tawagan si Hector para humingi ng tulong nang kusa nang magpapa-up ang pangalan nito sa phone niya. Kakasagot niya pa lang at wala pa siyang nasasabi nang magsalita ito. Rego, nasa panganib si Arisha at Raisin. Pumunta ka dito. Seryosong bungad ni Hector sa kabilang linya, tsaka siya nito pinatayan. Nilingon niya lang si Damian at tumango naman ito. Samantala, nasa isang itim na van ang mag-ina. Ano boss, magustuhan mo ba ang regalo ko sa'yo? Nakangising saad ng lalaki habang nakatanaw sa parehong walang malay na kidnap nila. Nilingon ni Dion ang gawin ng mag-ina na ngayon ay nakagapos habang walang malay. Nagsisimula pa lang tayo. Pinapangako ko Ariella. Uubusin ko sila hanggang sa makontento ko kung paano kanila pinatay. Parang wala sa sariling saad nito matapos ay tumigil ang van sa harap ng abandonadong building. Binuhat niya ang mag-ina papasok ng bahay at iginapo sa upuan sa magkaibang kwarto. Buhusan niyo na nag-ialong tubig ang babae. Tumango naman ang tauhan nito bago kumuha naman ng malamig na tubig ang iba. Umasok ang mga ito sa silid ng babae, may dala ang mga ito na isang balde na may lamang nag-ialong tubig. Ibinuhos nila ito sa babae dahilan para mapahiyaw ito sa gulat. Nasaan ang anak ko? Sigaw nito na hindi inaalintana ang lamig na nararamdaman. Bumukas ang pinto at pumasok to ng boss na nagpalaglag ng panga ng babae. Dion? Ikaw? Galit na sigaw ng babae. Lumapit si Dion habang walang mababakas na emosyon sa mata nito. Anong ginawa namin sa iyo para gantuhin mo kami ng anak ko? Inosente kami. Nagpupumiglas na ani Arisha matapos ay unti-unting gumuhit ang luha niya nang wala siyang magawa. Pinagkatiwalaan kita tinuring na kaibigan? Bakit mo nagawa sa akin to? Gigil na singhal ng babae. Ngumisi si Dion. Why don't you ask your husband? And ngumisi siya. Do you really think na magkakagusto ako sa'yo? Sa isang basurang katulad mo? Tumawa ito ng naglalakas ngunit tumigil din at parang asong wala na sa katinuan. They killed my wife. Naging emosyonal bigla ang ireaksyon nito. Wife? Sino? Naguguluhang tanong ni Arisha. Si Ariella. Ang pinakamamahal kong si Ariella. Umiiyak na anito. Nanlaki ang mata ng babae bago sunod-sunod na umiling. It was an accident. Si Ariella ang nagsimula ng lahat. Nawala ang ngiti ni Dion bago samaan ang tingin ng babae. Let me tell you a story. Alam mo bang ako ang kasama ni Ariella sa mga plano niya sa'yo? Panimula nito. Lalo pang naguluhan si Arisha dahil ang pagkakaalam niya ay si Damian ang may alam ng lahat. I forced Damian to do that. Pinagbantaan ko siya noon na papatayin kita kung hindi siya tutulong.
Kaya mas ninais niya na lamang na mawalan ka ng alaala kaysa mawala ka sa mundo. Parang baliw na tumatawa ito. Ano? Kung ganon, inosente si Damian? Naguguluhang tanong ng babae. Exactly. Natutuwang sigaw ni Dion. His innocent Arisha. Mahal na mahal ka kasi niya kaya wala siyang magawa kung hindi ang pumayag. Ikaw kasi ang kasalanan mo dahil hindi mo man lang siya pinakinggan. Napayuko naman ang babae. Iniisip niya na ang sama-sama niya para sigawan at husgahan si Wayne. She's guilty dahil hindi siya nakinig sa lalaki noon. Matagal ka na nilang kilala? Tanong pa ng babae bago muling iangat ang tingin sa harap. Matigas na umiling ang binata. Hindi naman ako tanga para magpakilala sa kanila. Nakilala lang nila ako dahil sa matandang iyon na nagbigay ng impormasyon sa magkakaibigan. Naguguluhang napatingin ng babae sa kaharap. Agad na binalot siya ng matinding kaba nang maalala ang kanyang itinuring na nanay. Tama ka. Kung sino ang nasa isip mo, siya na nga ang tinutukoy mo. Anong ginawa mo kay nanay? Napakasama mo. Magsama kayo ni Ariela sa impyerno. Pero kaagad siyang napatahimik nang ilabas ni Dion ang kanyang baril at rekta iyong itinutok sa noo niya. Wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng asawa ko. Galit at may halong gigil na saad ni Dion. Napailing ng sunod-sunod ang babae bago mapapagit. Ako na lang ang patayin mo. Pakawalan mo lang ang anak ko. Parang awa mo na. Napahagal pa kang binata at takmang kakalabitin na ang baril nang bigla siyang napaluhod dahil sa balang tumama sa kanyang binti. Takot man ay pilit na iminulat ni Arisha ang kanyang mga mata. Nabungaran niya ang binata na nakaluhod at pilit na tumatayo. Napansin niyang pilit na inaabot nito ang baril kaya naman ginawa niya ang lahat upang masipa ang baril palayo sa binata. Let's play a game, Dion. Isang malakas na baritonong boses ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Unti-unting lumiwanag ang pwesto sa may pinto at doon ay bumungad ang tatlong matatangkad na lalaking pamilyar kay Arisha. Nakangisa ang mga ito habang papalapit sa gawin nila. Damian? Hector? Rego? Napangiti ang babae nang masilayan ng tuluyan ng mga dumating at unti-unting nabuhayan siya ng pag-asa na makaligtas kasama ang anak niya. Lumapit si Rego sa asawa habang ang dalawa naman ay mabilis na pinusasan si Dion na ngayon ay umaalma pa habang iniinda ang sugat na natamo. Ang 3 bilyonaryo na sina Rego, Rain Valderi, Hector de Silva at Damian Ruiz ngayon ay magkakasamang nilulutas ang problema ng isa. Wala sa bokabulyaryo ng mga ito ang salitang pagsuko. Handa nilang ibuwis kahit na sarili pa nilang buhay, lalo na at napamahal na sa kanila ang buhay na nakasalalay dito. A friend's game means a game for everyone. Nakatawang ani Hector tsaka pinikitan si Rego. Ayaw na ayaw nilang malakit o kumitil dahil alam nilang masakit na pakiramdam noon. Ang mawala ng buhay ang mahal mo sa buhay. Kaya't sa halip na paslangin si Dion sa mga kasamaang ginawa nito sa kaibigan si Rego ay mas pinili nilang dalhin na lamang ito sa Singapore para ikulong. Naroon kasi ang daddy ni Rego na siyang may pinakamalawak na detained area. Rego POV. Sa dami ng pinagdaanan namin ay imposibleng hindi pa kami tumibay nito. Napangiti ako, hindi kasi ako makapaniwala na 3 taon na din palang nakararaan mula nang matapos ang insidente na ginawa ni Dion. Pauwi na ako galing sa company. Araw-araw ay ganito ang pakiramdam ko. Excited ako palaging masilayan ang matatamis na ngiti ng mag-ina ko. Pagkarating sa mansyon ay agad akong tumakbo papasok. Masama bang mamiss ang mag-ina ko? Pagkabakas ko pa lamang ng pinto ay siyang pagbungad naman sa akin ng anak ko na nakaupo sa couch habang nakatingin sa entrance door, mukhang inaabangan din ako. Dad? Gulat ng sigaw nito nang makita ko habang mabilis na tumakbo palapit sa akin para yumakap. Niyakap ko din naman ito habang nakangiti. Daddy missed you, my kiddo. Malambing na saad ko. Where's your mommy? Tanong ko pa nang bitawan siya. On the bathroom, Dad. Parating ka na daw kaya siya naligo. Inosenteng saad ng anak ko na ikinangiti ko naman. Hindi niya pa kasi naiintindihan ang mga bagay-bagay na kami lang ng mami niya ang nakakaalam kahit na 10 taon na siya. Matyaga akong naghintay kay Arisha kaya naupo ako panandalian sa may veranda habang nakatingin sa makulimlim na langit. Rego? Agad na nabaling ang aking tingin sa asawa ko nang tawagin niya ako. Nginitian ko siya bago siya lumapit sa pwesto ko. Nakabalot pa ng tuwalya ang buhok niya habang itim na roba lang ang suot niya. Naupo siya sa kantuan ko at saka ako hinalikan ng magaan sa labi. May problema ba, wife? Tinitigan ko ang asawa ko habang nakangiti siyang nakatingin sa langit.
Ang tagal na rin pala nating magkasama, no? She started bago ako lingunin. Tumango ako habang nakangiti. Yes, at sa pagtagal ay mas lalong paglalim ng pagmamahal ko sa'yo. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. I'm really sorry kung iniwan kita noon. Sorry kung pinagtatabuyan kita. I bit my lower lip as if trying to stop myself crying. Ngunit traidor ang aking mga luha dahil nagsimula na silang mag-unahan. Inalis ko ang kamay niya sa akin bago pinalis ang kanyang mga luha. I wiped her tears bago siya agkan sa noo. Wala kang kasalanan, wife. Tahan na, okay naman na ang lahat ngayon. Nanginginig ang aking boses habang sinasabi ang mga salitang iyon. Tinitigan niya ng malalim ang aking mga mata, kaya naman sinalubong ko iyon. Mabilis niyang sinunggabi ng halik ang aking labi hanggang sa lumalim iyon. Dinig ko ang impit niyang pagdaing hanggang sa matigil kami dahil sa matinis na tinig mula sa labas ng kwarto. Daddy, I want ice cream. Tumatakbong pumasok ang bunso namin. Niyakap niya kami ng mami niya. Hinalikan ko naman ang noo niya bilang ganti. You want ice cream? Daddy will buy you some. Diba, Daddy? What about me? Napalinga kami ni Arisha kay Rizan na nakasandal sa pinto. Parang kailan lang ay naglalambing pa iyon, ngunit ngayon ay nagbibinata ng anak ko. Sadyang napakabilis nga pala talaga ng panahon. Ang dating pangarap mula ngayon ay unti-unti nang natutupad. Tulad ngayon ay nagkaanak pa ulit kami ni Arisha. Her name is Ranara Ivy, 2 taon na. Come on son, let's have a big hug. Saad ko kaya nakangiti namang lumapit ang anak ko at niyakap kami ng mami at ang bunsong kapatid niya matapos ay sama-sama naming tinitigan ang magandang paglubog ng araw. At dito na po nagtatapos ang nakakaantig at nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Rego at Arisha. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay at pakikinig sa kwentong pag-ibig ko. Thank you and God bless.